Good morning everyone. Good morning Ate Junmin. Good morning, good morning. Good morning. Sandali lang, may inaayos ako. Amen. Salamat sa Panginoon. Pasensya na po. Naghanap pa po kasi kami ng signal. No? So dito sa kabilang sa isang kapatid ni Ate Junmin, dito po kahanap po kami ng signal na sa net connection. Ganun po talaga. Hallelujah. Basta marami mga pagsubok pero ating malalampasan kasi kasama natin ang Diyos. Amen. Salamat sa Panginoon. At salamat din po sa lahat-lahat ng nakapanood nito o mga nakaabang nito, maging sa live, maging sa replay, sa ating devotional time everyday, daily, from 6:30 to 8:30, no? So may mga kapahayagan ngayon po ay nasa mga bilang o Numbers chapter 13 po tayo. Marami pong salamat sa bawat isa na tayo po ay pinagpala ng Diyos. Amen. Pinagpala tayo ng Panginoon kasi kasama natin si Lord sa araw-araw. Yes, hallelujah. Sige po tayo magpuri sa Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Sige po ate, unahan mo kami sa pag-awit, sa mga pag-awit na makakaharian para sa Panginoon. Awit na panglangit. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Banal mong tahanan, yes. Banal mong tahanan, yes, Lord, sa oras na ito. Father God, Lord, ina-acknowledge na yung presensya mo, O God. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. Lord, pinagkatiwala namin ang gawain na ito. All glory, thanksgiving and honor belongs to you, Lord. In Jesus' name. Sige po, ate. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Maraming pong salamat. Sige, sabayan ninyo po kami sa ating pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Ang puso natin ay idinulog natin sa Diyos sa umaga nito. Puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagdagapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagdindapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklutan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang maging puring pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Yes, Lord God, hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord, hallelujah. Gawin mong banal na tahanan ng aming mga puso. Hallelujah. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagdagapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklutan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang naman, papuri pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah. Maghari ka sa amin, kung ginawa ang iyong kalooban dito sa lupa
wagas na pagsinta. Baluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Baluyan ng walang hanggan na papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po. Hallelujah. Maghari ka, O Diyos. Ngayon at kailanman. Yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw yung naghari sa aming mga puso. Dinudulog namin ito sa iyo, Panginoon, gawin mo itong banal na tahanan. Kaya nga sa bawat araw po, Panginoon, na kami po ay, hallelujah, uhaw sa mga salita mo dahil gusto namin, Panginoon, na ang aming mga puso ay pagharian mo. Maging banal na tahanan mo kami, Panginoon. Sa oras na ito, Lord, hallelujah, ipinagkatiwala namin ang gawain ito sa iyo, Lord. Panginoon, Ikaw ang aming ina-acknowledge sa bawat isa sa aming mga buhay, sa buhay po ni Ate Junmi, Nanay Mina, palagi naming makasama dito po, Panginoon, sa pamulay-bulay at sa mga sa kabilang screen ngayon na nakapanood. Nakasama din po namin, O God, hallelujah, sa araw-araw, kay Ate Lita de la Paz, Kuya Bob, kay Ate Celsi, at sa buong pamilya din po nila, Panginoon, at kay Ate Jessica na nandyan na din po, Panginoon, hallelujah, Ate Jessica, at sa lahat pa pong darating, Ate Tess Robinyol, Ate Ching Fong, Father God, Ate Tita, Panginoon, isa-isa, Father God, Ate Letzel Seda, at sa lahat, Ate Lorna Mihares, Ate Lorlinda Argelies, Panginoon, at sa lahat pa po, na lagi nanalangin din po sa amin, kay Pastor Nilo, at sa buong pamilya din po nila, Father God, salamat po, Panginoon, nakikita mo ang aming mga puso, wala pong nalilingit sa iyo, at thank you po din sa kapatid ni Ate Junmi na ginamit po din nitong mga kanilang bahay, Lord, Panginoon, para sa gawain ito, sa live streaming ng devotional time, mas lalo po pong pagpalain ng buong Rolando family sa buhay ni Consel Ray at sa buhay ni Ate Lisa at ang buong pamilya, mga anak nila, Lord, at Apo. Salamat po. At sa lahat-lahat po na nandito po sa mga buong kabanayan po ni Ate Junmin, na nire-reach out din po niya, mga Rolando family, ito sa samba, lalo po silang pagpalain. At all glory, thanksgiving and honor belongs to you, Lord, in Jesus' name. Amen at amen. Hallelujah. Salamat po. Sabi mo po ni Ate Lita de la Paz, good morning po everyone. Good morning din po Ate Lita. And good evening, no? Blessed evening sa inyo, Kuya Bob at Ate Lita. At kay Ate Celsi, good morning po sa lahat. Good morning din po Ate Celsi at si Ate Jessica, andyan din po siya. Blessed morning po. Yes, blessed morning din po sa lahat pa pong mga kasama natin, mga nagwa-watchman nito, silent or replay, sa lahat po na mga kasamahan natin. Blessed morning everyone. So ngayong araw na ito, tayo po ay magbasa, no, sa salita ng Diyos, sa mga bilang o numbers, no? Mga bilang, chapter 13 na po tayo. Amen, sabi ni Ate Lita. Like and share lang po. Share natin sa group kasi po, isa lang po ang aking cellphone at ginamit din po ni Ate Junmin sa pagbasa ang kanyang cellphone. And glory to God. Sige po Ate, tayo po ay magbasa sa salita ng Diyos. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yes. Ngayon po ay sa verse 13. Nagsugo ang 12 espiya sa Kanan. Verse 30 ay 13 verse 1. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pumili ka ng isa sa mga kinikilalang pinuno ng bawat lipi at sinugo mo sila upang manmanan ang Kanan, ang lupaing ibinigay ko sa iyo. Verse
3 hanggang 15. Ganun nga ang ginawa ni Moises. Kaya't mula sa ilang paran, isinugo niya ang mga sumusunod na pinuno upang magmanman. Sige po, hallelujah. Sige, patuloy po tayo. Nag-excuse po muna si ate. Sabi po dito, so patuloy po tayo sa pagbasa. So, kung maalala natin, nag-utos, no, sabi niya dito, atin ulitin sa pagbasa. Sabi nga po dito sa mga bilang po ito, chapter 13, verse 1 and hanggang po ito? Verse 1 hanggang 33, no? Sige po, no? Salamat po, no? Dahil tayo po ay pinagpala ni Lord. Lord, thank you, Lord, sa malinaw na mata, sa malinaw na pagbasa. Father God, salamat, gamitin mo lang ako. Ikaw po ang mataas, mouthpiece mo lang ako, Lord. Ang salita na ito ay nanggagaling sa iyo. Kaya, Panginoon, hipuin mo ang bawat isa na nakakapakinig nito. Father God, may kapahayagan ka sa bawat puso ng bawat isa, Panginoon. In Jesus' name. Amen. Holy Spirit, thank you. So, dito po, sabi po dito, sinabi ni Yahweh. So, ito ay nagsugo ng 12 espiya sa Kanaan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pumili ka ng isa sa mga kinikilalang pinuno ng bawat lipi at isugo mo sila upang manmanan ang Kanaan, ang lupang ibibigay ko sa inyo. So, before pa po sila magpunta doon, amen, good morning din po, Ate Lorna. No, before pa po sila magpunta sa Kanaan, may nagpadala po, nagpili, si Yahweh po ay nag-instruct kay Moises para magpadala po ng mga sugo doon, no? Manmanan po muna nila yung lugar, yung ipinapangako ng Panginoon o ni Yahweh, no, Panginoon, na ating Panginoon din. So ngayong araw na ito, nangusap po ang Diyos sa atin at through dito, kailangan po na mayroong kapahayagan. So ngayong araw na ito, sabi nga po niya dito, sabi nga ang lupa, Kanaan, ito po yung Kanaan, manmanan ang Kanaan, ang lupaing ibibigay ko sa inyo, 3 to 15, ganun nga ang ginawa ni Moises, kaya't mula sa ilang ng paran, isinugo niya ang mga sumusunod na pinuno upang magmanman. Dito po, lipi at pinuno. Sa lipi po ni Ruben, no, yung panganay, sa tribe ni Ruben, ang sinugo, ang pinuno po, ang leader po na napili po ay si Samua, anak ni Sakor. Sa lipi din naman ni Simeon, o sa tribe sa Simeon, si Sabat na anak ni Hori. Sa kay Judah naman, si Caleb. Si Caleb na anak ni Jephon. No, so sa kay Isakar na tribe o lipi, si Igal na anak ni Jose. No, sa Ephraim naman, si Oshas na anak ni Nun. Si Benjamin naman, sa Benjamin na tribe, si Palti na anak ni Raphu. Kay Sivulon na tribe, ito naman si Gadiel na anak ni Sudi. No, sa Manases, si Gadi na anak ni Susi. So sa Dan naman, si Amiel na anak ni Jimali. No? So, sa Asher, sa tribe sa Asher, si Sweetor na anak ni Mikael. No? So, sa Neftali, na Nahabi na anak ni Vapsi. No? Si Gad, Jewel na anak ni Maki. Sila ang isinugo sa verse 16 na po tayo. So, kung may mga Bible po tayo, sundan po natin. Mas maganda po magbasa na meron din po kayong hawak na Bible. No? So 16, sabi dito, sila ang isinugo ni Moises upang maging espiya sa Kanaan. No? Si Oshas, na anak ni Nun, ay tinawag niyang Josue. So, anak ni Nun pala, dito pala, si Oshas, ito po ang lahi ni Ephraim. So, ito po sa lahi ni Ephraim, siya po ang si Oshas na tinatawag ding
Josue o Joshua, no? Sa lahi para ni Ephraim nanggagaling si Joshua. Ano po? So, nakita natin po no kung paano po tayo nagbasa, paano po natin unawa ang Bible, no? Sabi na sa 17, bago lumakad ang mga espiya, sila'y pinagbilinan ni Moises, no? Sa Nigib kayo dumaan, saka magtuloy sa Kaburulan. Sa 18, pag-aralan ninyong mabuti ang lupain. Sabi dito, no? Sabi, tingnan ninyo kung malalakas o mahihina ang mga tao roon. Kung marami o kakaunti. So, ang instruction ni Moises kung saan sila dumaan, sa Kaburulan, yun ang instruction ni Moises. At tingnan din nila kung ang mga tao doon sa lupang pangako o sa lupang na ipinapangako ng Diyos, yung Kanaan, ay mahihina ba o malalakas. So, ang sabi pa po niya dito, 19, sa 19 kung nasundan po natin, no, si Atilin is watching also. Sabi niya, good morning po, Pastora Virgie, no, sabi na po, good morning din po si Atilet, blessed morning to all. Yes, Atilit, blessed morning. At sa lahat po, no, sabi nga po dito, sa 19, pag may mga Bible po tayo, tingnan po natin ang ating Biblia at basahin natin, sundan po natin na sa verse 19 na po tayo ng mga bilang 13, verse 19. So, mas maganda po pagka namulay-bulay tayo, may hawak po kayong Bible. Ano po? Para maunawaan natin kung titingnan natin, iba-iba mang version, pero pare-pareho po ang ipinahayag ng Diyos para sa bawat isa po sa atin, no? So sabi niya, tingnan ninyo kung mainam o hindi ang lupa at kung may matitibay na muog o wala ang mga bayang tinitirhan ng mga tao roon, no? Sabi po, no? So sa verse 20, tingnan din ninyo kung mataba ang mga bukirin doon, no? Marami po silang dapat tingnan. Ano po, may maraming instruction po si Moises para po sa kanyang napiling mga leader ng bawat tribo. Ano po? So, ang sabi po dito, no, bukirin doon o hindi at kung maraming punong kahoy o wala, lakasan ninyo ang inyong loob. No, lakasan ninyo ang inyong loob at pagbalik ninyo, magdala kayo ng ilang bungang kahoy mula roon. So, noon ay panahon ng pagkahinog ng ubas. Nung pagpunta nila doon, ito din po yung panahon na maghinog na po yung ubas doon sa Kanaan. No, ito yung pong time na para sa mga ubas na mahihinog na. No, so, 21, pagdating sa Kanaan, tiningnan ng mga espiya ang lupain mula sa ilang ng Zin hanggang sa Rehob. No? So, sa malapit na sa Pasong Hamat, 22, umahon sila ng Nigib at nakarating ng Hebron at dooy natagpuan nila ang mga angkan nina Ahiman, Sisay at Talmay. Ang mga ito'y mula sa lahi ni Anak. So, ang lahi ni Anak, ito pong si Anak ay isang higante. Ang sabi niya dito, ang Hebron ay 7 taon. 7 taon na. No? Ang Hebron ay 7 taon ng lungsod bago ang Zoan at sa Ehipto. So, sa 23, pagdating nila sa kapatagan ng Iskol, kumuha sila ng isang buwig ng ubas na pinasan ng 2 tao. Tingnan nyo po, isang buwig lang po ng ubas, no? Ganun po kasagana po to, ganun kataba ang lupa doon po sa Kanaan. Tingnan nyo po, ang tiningnan dito, isang buwig ng ubas, 2 tao ang nagpasan. Imagine nyo po, isang buwig ng ubas, 2 tao ang nagpasan nito. Ang isa noon ay kasing laki ng buko. Oo, Sa ganun. piraso. 2 tao nagpasan ate. Opo. So, no, isang buwig ng ubas. Sabi na po na dito, 2 tao, pinasan ng 2 tao. Nanguha rin sila ng bunga ng punong granada at igos. Sus, yung ubas doon, napakalaki pala. Isang buwig lang sila, 2 tao ang nagtulong pagpasan nito. Ano po, ganun kasagana ang lupang ipinapangako ng Diyos. No, ito ganun po kasagana. So, yung mga espiya na ito, nakita po nila yung 12 spy, no? Ang 12 na mga espiya, nakita nila kung gaano kasagana ang Kanaan, no? Ang itong lupang ipinapangako ng Diyos para sa mga Israelita, no? Remember po,
take note po, sa mga Israelita po ipinapangako ang lupang na ito ng Kanaan, no? So, ibig sabihin, may mga pangako din po sa atin ang Diyos, pero hindi dito sa lupang Kanaan. Hindi natin aangkin ito kasi ito po ay paral po sa mga Israelita para maunawaan natin ang context na ito. Ano po? So, sabi niya dito sa 24, ang lugar na iyon ay tinawag nilang Iskol. Ano po? So, dahil sa malaking buwig ng ubas na nakuha nila roon. So, ito po yung pinapangalan nila, Iskol, kasi dahil nga po doon sa malaking buwig ng ubas na nakuha po nila. Sa 25, pagkaraan ng 40 araw, umuwi na ang mga espiya at humarap kina Moises, Aaron, no? Moises, umalap sila at Aaron at sa buong bayang Israel. So kasi sila yung pinagkatiwalaan na mag-espiya o magmanman sa lupang yun. So for pagkadaan malayo-layo din po pala yung paglakbay mula doon sa isa kanilang kinaroroonan, no, sa Paran, mula doon, malayo-layo din po pala ang nilalakbay para lang po maabot yung lupang ipinapangako ng Diyos, itong Kanaan. Ano po, so dito, pagkaraan ng 40 days, nakarating na po sila sa bayang Israel at natipon-tipon doon sa Paran. Ano po? Sabi nga po niya dito, pagkaraan ng 40 araw. Ayun po, no, 40 araw, umuwi na ang mga espiya at humarap kina Moises, Aaron at mga sa buong bayang Israel na natitipon doon sa Paran, no? So sakop ng Kades, iniulat nila ang kanilang nakita at ipinakita ng mga uwi nilang bungang kahoy. So 27, ang sabi nila, pinag-aralan namin ang lupain at natuklasan namin ito'y mayaman at masagana sa lahat ng bagay. So natuklasan nila na totoo po yung pinapangako ng Panginoon na masagana talaga, mataba ang lupain, ito talaga masaganang lupain ang Kanaan. Totoo yung sinasabi ng Diyos. Ano po, sabi nga po niya dito, katunayan ang bungang kahoy na kinuha namin, ngunit malalakas ang mga taga-roon. Pero ngunit meron contrast. Sabi niya ngunit, no? Ngunit malalakas ang mga taga-roon. Malalaki ang lungsod at matitibay ang mga pader. So ngayon po, no, sabi niya, bukod dito, naroon din ang mga lahi ng higante. So ang lahi ni Anak ay si Anak ay isang higanti, lahi ng higanti. 29, sakop na mga Amalekita ang Negev, ang kaburulan ay tinitirhan naman ng mga Heteo, Jebuseo at Amoreo, mga Kananeo. Ano po naman ang mga baybaying dagat at sa tabi ng ilog Jordan. 30, subalit pinatahimik ni Caleb ang mga taong bayan na nagrereklamo na noon kay Moises. So, kasi nagrereklamo na noon mga taong bayan, ngayon na naman, nadagdagan na naman ang kanilang reklamo dahil sa mga negatibo na ulat ng mga 10 espiya, ng mga kasama ni Caleb at ni Joshua o ni Josue. So sabi nga dito, sinabi ni Caleb, subalit pinatahimik ni Caleb ang mga taong bayan na nagrereklamo na noon kay Moises. Sinabi ni Caleb, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lulusubin na natin sila sapagkat kaya natin silang gapiin. So dito po nakikita po yung positibo na pananaw ng isang lingkod ng Diyos, ng isang leader na napili ni Moises, si Caleb, no? Si Caleb po ay nasa lahi po ng Juda, no? Sa tribe po ng Juda, lipi ni Juda po si Caleb na pinuno. At si Josue naman sa Ephraim, na tinatawag din po siyang Osyas. So sila lang pong dalawa ang magsasabi dito ng sa katotohanan. Sabi nga po niya dito na lusubin na natin, kayang-kaya natin silang gapiin. Yun po yung ulat ni Caleb. Sa mga iba, yung mga 10,
iba, mga negatibo po, hindi nila kaya, mga malalaki ang tao doon, matibay yung pader, hindi nila kaya kasi gwardyado masyado, hindi nila kaya lusubin yon, pupuntahan yon. Sa 31, ngunit sumagot ang ibang espiya kasama niya, hindi natin sila kaya sapagkat mas malakas sabi niya, mas malakas sila kaysa atin. Yun po yung sabi ng mga espiya na yung para bang sumalungat sa kanilang positibo, may negatibo. Malalaman ba po natin para bang makarelate tayo na tayo pong yung magsasabi ng negative, positive na may gagaling ka, kaya mo yan, pero mayroon din pong nagsasabi sumasalungat opposite nito na hindi gagaling, yung mga ganon, hindi natin kaya, no? So ganito din po dito po makikita po natin kung paano sa mga espiya na yun, 10 yung nagsasabi ng negatibo, 2 lang po yung positibo, So ngunit sumagot ang ibang espiya kasama niya, hindi natin sila kaya sapagkat mas malakas sila kaysa sa atin. So sa 32, hindi maganda ang kanilang ulat tungkol sa lupaing pinasiyasat sa kanila. Ito ang sinasabi nila, malalaking tao ang nakatira doon at at sinumang magtamkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila. Ayun po, no? So nakita namin doon ang mga higanti, sila ay mula sa lahi ni Anak, mga tipaklong lamang kami kung ihahambing sa kanila. Tingnan nyo po yung mga negatibo na mga... So, ibig sabihin, tipaklong, ito po ay metaphor o talinghaga na katulad lang po sila sa tipaklong, ang liit, ihahambing doon sa mga higanti. Ibig sabihin, ang liit lang po nila kung ihambing doon sa mga... Oo, yun po yung ibig sabihin dito. Parang tinakot po nila yung mga tao, negatibo yung mga sinasabi nila. No? So, dito po, sa ulat nila, talagang makikita na ang mga tao parang natatakot na kasi negatibo na nga ang sinasabi ng mga lingkod na ito, no? Dito po sa 13. So, ngayon po, ano po yung ginagawa, no? Ngayon na nangyayari na ito, ano po ay yung reaction ng mga tao? So, akin po itong itutuloy sa 14 para po parang hindi tayo mabitin sa itong story ngayon. Kasi ito po ay story about po sa mga negatibong mga tao na mga espiya at about sa positibo na mga lipi, no? 2 lang po yung nagsasabi, pero hindi isikalib lang po dito ang nagsasalita. Dito nga makita niyo dito na ngunit ang ibang espiya kasama niya, hindi natin sila kaya sapagkat mas malakas sila kaysa sa atin. Ang sabi po, no? So, hindi maganda ang kanilang ulat tungkol sa lupaing pinasiyasad sa kanila. Ito ang sinabi nila, malalaking tao ang nakatira doon. Malalaking tao ang nakatira doon, sabi, at sinumang magtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila. At saka inihambing pa ang kanila ay kanila pang inihambing o hinihalin tulad ang kanilang sarili doon sa mga nagsasabi ng negatibo na katulad lang tayo ng tipaklong. Sabi nga po dito sa 33, nakita namin doon ang mga higanti, sila mula sa lahi ni Anak. Ayan po, no? So, mga tipaklong lamang kami kung ihambing sa kanila. So, sorry. Hallelujah, pasensya na po, no? Ate Tess Robinho, blessed morning din po. Hallelujah, and glory to God. Hallelujah. I-share po natin sa group para po makita din po sa mga kasama natin po, no? Salamat po sa Panginoon. Napakabuti ng Diyos para sa bawat isa po sa atin, no? So, ngayong araw na ito, tayo po ay tinuruan ng Panginoon na talagang meron talaga, kung makita po natin, meron din po talagang mga negatibo. Pero tayo positibo tayo sa pananaw sa buhay, sa perspective natin sa buhay about sa Panginoon. Na ang Panginoon, pag tapat na mangako, ang Panginoon, pag may pinapangako sa atin, ito po ay matutupad dahil sa tulong ng Panginoon. Pero
ngayon po, makikita po natin yung mga nagsasabi ng mga negatibo. So, atin pong ituloy po ito para po maunawaan pa po natin. Mas lalo pa nating maunawaan sa 14 po. So, dito sa 14, mga bilang chapter 14, no? So, sabi po dito, sa verse 1, sabi dito, karugtong po ng sa 13, no? Sabi dito, naghimagsik kay Yahweh ang Israel. Kasi nga po, dahil nga po sa masamang ulat, no? Ng masamang ulat ng masamang ulat ng mga inutusan ng mga espiya, merong nagsasabi ng negatibo, 10 yung mga nagsasabi ng negatibo. No, yung 2 lang po yung positibo na nagsasabi. So makita po natin naghimagsik kay Yahweh ang Israel. Dahil na doon, naghimagsik na po yun. Ito po yung tema ngayon. So sa sa chapter 14, nalungkot ang buong bayan ng Israel at magdamag na nag-iyakan. So nag-iyakan sila magdamag dahil sa narinig nila, Ate Junwin. Ikaw nga po, kung may narinig ka mga negatibo, paano po? Iyak ko ba? Na hindi natin kaya? Hindi natin kaya. Depende. Opo, so no, sila nag-iyakan sila. Ang sabi nila, mabuti pang namatay na tayo sa Ehipto o kaya'y sa ilang. Sa verse 3, sabi niya dito, kaysa tayo'y patayin ng ating mga kaaway sa lupaing pinagdaanan. Sabi niya, sa lupaing pinagdalhan sa atin ni Yahweh at bihagin ang ating mga asawa at mga anak. Tingnan niyo po. Ano po, nag-una-una na po sila ng mga negatibo na din po ang kanilang sinasabi, bihagi na ang kanilang mga asawa, mga anak, mabuti pang namatay na lang tayo doon sa Ehipto kaysa ganito po ang ating mararanasan. Sabi nga po, no, hindi pa nga nangyayari, iniisip na, ganun din po ba tayo? No? Hindi pa nangyayari. Kasi tayo, bago tayo magsimula, talagang nagpe-pray muna para kay Lord. Oo. Siyang nangunguna dapat para magtagumpay ang bawat layunin. Amen. So, dahil nga po, ang sabi nga po dito, yung mga espiya nga po nga pinagmamanman doon sa lupang pangako, sa Kanaan, sa lupang ipinangako ng Diyos sa kanila, ng mga Israelita. Dahil nga po, yung mga nagpunta doon, negatibo po yung sinasabi. Kaya yung pong mga tao, para pong tinatakot na sila sa sinasabi pa lang, wala pa silang nararanasan, nag-advance thinking na po sila, no? Isa pa po tayo na nag-una-una kahit wala pang no? Kahit na sila yung mga higanti at tayo yung mga tipaklong, kung si Lord naman ang mangunguna sa atin, walang tatalo sa atin. Yes, tama po. Ano po, kung ito'y kalooban ng Panginoon, kasi tapat ang Panginoon na ibibigay niya yun sa kanila. No, remember po, ang lupaing pangako, itong Kanaan ay hindi para sa lahat. Remember po, ang context ay para sa mga taga-Israelita. So, remember natin dito na talagang para sa lahi ng Israel. So, dito nakikita natin kung ano po yung mga reaksyon nila nung narinig nila yung mga negatibo na mga sinabi ng mga espiya. Sabi nga po niya dito na mabuti pang namatay na tayo sa Ehipto o sabi niya sa ilang. Sa 3 po, ang sabi po niya dito, kaysa tayo'y patayin ng ating mga kaaway sa lupaing pinagdalhan sa atin ni Yahweh. So akala nila yung lupaing iyon ay doon sila mamamatay. No, akala nila yung lupaing iyon ay doon sila mamamatay. Pero hindi pa nga, kasi wala silang tiwala sa Panginoon. Kung isa po tayo sa walang tiwala sa Panginoon, kung may pinapuntahan sa atin ng Diyos, tapos may nagsasabi na, doon ka pupunta, ano mangyayari sa'yo doon? Baka pugutan ka lang ng ulo doon, baka ganun. So, sa ating buhay ngayon, makikita natin yung noon at ngayon, na pari-pareho lang po yung mga tao, pari-pareho lang po yung ugali. Minsan, advanced thinking, negatibo ang mga sinasabi. No? Pati yung mga nag-espiya, negatibo rin, sabi ni Ate Lita. Amen. Sabi nga po ni Ate Respicio Bless, no? Good morning po. Good morning po sa inyong lahat. Sabi nga, salamat sa biyaya ng Panginoon, sabi ni Ate Tess Robinyo. Good morning din po, Ate Tess, at sa lahat. Ang sabi nga po dito na nakita nila, at sabi nga niya dito, at bihagi ng ating mga anak, nag-una-una na po sila, sabi nga po nila, mabuti pa'y bumalik na tayo sa Ehipto. Ganun na po ang narinig nila ang itong sinasabi, yung ulat ng mga espiya,
nang nagsasabi ng mga negatibo, doon sila naniniwala. Meron namang nagsasabi, majority kasi ay doon, kasi tayo po mga tao, kung saan po yung majority, doon tayo. Iba-iba. No? Kung saan majority, yung mga karamihan. Halimbawa, karamihan sa nagsasabi ng negatibo, doon tayo sa negatibo, dalawa lang yung magsasabi ng positibo. Sa 12, ng 10 doon, ang nagsasabi talaga ng negatibo. Ang dalawa lang po na si Caleb at si Joshua, no? O Josue sa Tagalog, sila lang po yung nagsasabi ng positibo na kaya natin silang gapiin, kasama natin ang Diyos. 'Di ba? Sila lang yung nagsasabi, pero dito doon sila naniniwala sa karamihan na 10 na mga espiya. So, yun po yun, no, at ito po talaga yung talagang napaka nung makita mo, napaka-importante yung hanggang ngayon po, yung mga tao, kung alin yun, kahit na masama, kung ito po ay marami umaayon sa kanila. Kasi majority, kasi tayo po ay tinitignan natin yung karamihan o majority. Ano po, minsan compromise po tayo dahil ang karamihan po ang ating tinitingnan. Ano po, makita po natin dito, nag-usap-usap sila at pumili sila ng isang leader na mangunguna sa kanilang pagbalik. Ayun po, no, salita pa lang, hindi pa nila nakikita ang sitwasyon kasi may mga espiya lang po na pinadala doon. Bumabalik na sila. So, naghahanap na po sila ng magli-leader sa kanila doon sa grupo nila para mag-lead pabalik. Ano, pabalik? No, ngayon na yung So, parang nakapunta na sila. hindi, bubalik sila doon sa Ehipto. Doon sa kung saan sila o doon sila pinalaya, doon sila gusto sila makabalik, babalik na sila kaya mabuti pa doon sa Ehipto. No, hindi pa tayo mamamatay doon. No, papuntahin lang pala tayo ni Yahweh doon para ipapatay. Sinisi na naman nila ang Panginoon. Mareklamo talaga yung mga tao, yung itong mga Israelita pala. Napaka-mareklamo nila. No? Amen. So, nasabi niya, sa 5, sina Moises at Aaron ay nagpatira pa nakikita ng buong bayan. Sabi niya, dahil sa hinagpis, pinunit nila Josue na anak ni Nun at Caleb na anak ni Jephon ang kanilang kasuutan. So, pinunit na yung dalawa po na nagsasabi po ng positibo, pinunit na yung kasuutan na makita mo sa Isina, imagine mo, si Moises at si Aaron nagpatira pa na sila dahil nga po ang buong Israelita na po naghimagsik laban kay Yahweh. Naghimagsik sila, ibig sabihin, nagrebelde sila sa Panginoon, hindi nila pinanampalatayahan yung sinabi ng Diyos. Ang naniniwala sila sa sinabi lang ng mga tao, yung 10 espiya. Tingnan nyo po, parang makarili tayo ngayon. Minsan po, pinaniniwalaan natin yung mga tao, hindi yung Diyos. Minsan, pinaniwalaan natin yung sinasabi ng mga tao, hindi natin pinaniwalaan yung mga sinasabi ng Diyos through sa Biblia. Ano po, ganun po, makikita mo kahit na kami humahayo, meron talagang mag-question sa salita ng Diyos. Pero katulad po ng nangyayari po dito sa mga Israelita na question na nila, nagpili na nga po sila ng leader na nababalik na po sila doon sa kanilang pinanggalingan. Babalik na po sila doon sa Ehipto kaysa mamatay lang po sila doon daw sa pagdalhan sa kanila ni Yahweh, ng Panginoon. Nakita po natin kung paano po ang Diyos, paano po yung mga tao, yung ugali ng mga tao, nagpaniwala, hindi pa nga nila nakikita, hindi pa nga nila nararanasan, na naniwala na sila na mangyayari ito sa kanila. No, grabing temptation sa mga tao na ito, na talagang sila natatakot, no? So beware sa kung matakot po tayo, hindi po natin maabot yung lupang pangako ni Lord para sa atin, no? Yung ipinapangako na kasaganaan ng Panginoon para din po sa atin na mga lingkod niya. Ano po, so sabi niya dito sa 7, sabi nga po niya dito, mainam ang lupaing tiningnan namin. So yung dalawa nagsasabi ng mainam ang lupaing tiningnan namin. Sabi po, no? Nakita ko din po pala si Ate Lynn kanina is watching, no? So, sabi niya dito sa sinabi ng dalawa, no? Pinunit nila ang kanilang kasuotan. Itong si Caleb at si Josue. No? Sabi nga po nila si Caleb ay lahi po ni
ng tribe of Judah, at saka si Joshua ay sa Ephraim, no? Sa tribe po siya ng Ephraim. No, sabi nga po niya dito, masagana, mainam ang lupaing tiningnan namin, sagana sa lahat ng bagay. Sa verse 8, kung malulugod sa atin si Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupaing iyon na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Huwag lamang kayong maghimagsik. Sa verse 9, ano po ang sabi dito? Huwag lamang kayong maghimagsik laban sa Kanya. Magtiwala kayo sa Kanya at huwag matakot sa mga taga roon. Yun po, encouragement. So, may mga, sa atin bang grupo, sa atin bang mga ka-groups, mayroon bang nag-i-encourage yung kahit negatibo na po ang lahat ng sinabi sa church, pero meron pa ding mag-encourage na nanatili, na naniniwala, nanampalataya sa Panginoon, na walang hindi kaya ang Diyos. Ano po? Isa, dalawa. Ayun na, patulad po dito, no? Mga dalawa. Oo. So, makikita po natin kung paano po kumilos ang Diyos. Ano? Ang sabi nga po niya dito, kung malulugod sa atin si Yahweh, ang sabi po ng dalawang espiya na ito, ibibigay niya sa atin ang lupaing iyon na mayaman at saganang-sagana sa lahat ng bagay. Huwag lamang kayong maghihimagsik laban sa Kanya. Magtiwala kayo sa Kanya at huwag matakot sa mga taga roon. Madali natin silang matatalo kasama natin si Yahweh. Ayun po, no? Madali natin silang matatalo kasama natin ang Panginoon. Meron bang hindi kaya ng Diyos kung kasama natin ang Ay siya Diyos? makapangyarihan talaga. No, sabi nga po, ang Panginoon ay Panginoon ng lahat at sa Kanya walang imposible, walang mahirap sa Panginoon. Ano po? At sabi niya, at ginapi na niya ang kanilang mga Diyos, no? Ginapi na niya ang kanilang mga Diyos. Yes, may mga Diyos yung mga tao doon, pero yung Diyos nila ay hindi po kaya pong talunin ang Diyos na pinanampalatayaan natin. At kung ano ang Diyos na pinanampalatayaan ni Joshua, ni Caleb, ni Moises at ni Aaron, ganun din po ang Diyos na pinanampalatayahan natin ngayon. Ano po? So, marami po buong Israelita, ibig sabihin, kung ilan yun, 600 katao. 600 katao, laban po sa mga nagsasabi lang po na 600,000. 600,000 ka mga tao, mga lalaki lang po. Yun, ang dami-dami pong naghihimagsik na po kay Yahweh nung time na yon. Ano po, kung makita natin sa bilang, marami talaga yung mga nagsasabi ng mga negatibo. Pero nagstand po. Sa atin po bang panahon ngayon, tayo po, i-question po natin ang ating mga sarili. Kung may magsasabi po ba ng mga negatibo, mag-stand po ba tayo sa positibo, na ang Panginoon po natin walang hindi makakaya, at kung may mga sakit man tayo't karamdaman, sasabi po tayo na ang Panginoon po ay nagpapagaling at walang hindi kayang pagalingin ang Diyos, kahit cancer pa yan, kahit stage 4 cancer pa yan, makaya na pagalingin, at kahit ano pa man na pinapangako ng Diyos, kahit na anong yaman dito sa mundo, kung tayo'y mananampalataya, kaya po nating marating, no? Kasi sa Lord naman to lahat, no? Sa Lord to lahat ang mga bagay sa mundong ito. Pero kung tayo po laging negatibo, wala talaga tayong mararating, no? So sabi dito sa verse 10, sabi niya, ngunit binanta ang babatuhin ng taong bayan sina Joshua at Caleb. So sa pagsasabi nilang ganun, babatuhin pa yung nagsasabi ng totoo. Yung dalawang tao, yung dalawang espiya na nagsasabi ng totoo, babatuhin pa nila Ate Junming. At saka sayain yung lahat diyan na nakapanood ngayon. Tingnan nyo po yung mga tao na kung magsasabi tayo ng totoo, may magagalit din. Ano po? Magsasabi tayo na mag-stand tayo sa positibo, may magagalit din, babatuhin na nga sila, grabe dito, kahit na babatuhin sila, nag-stand pa din sila sa positibo na mga bagay na ang Panginoon walang di kaya. Walang imposible sa Panginoon. Amen po, Ate Tess, walang imposible. Sabi niya dito, basta kasama natin si Yahweh, hindi tayo matatalo, sapagkat walang mahirap sa Panginoon. Amen. Yes, Tama po. Lord. No? So, Hallelujah. meron din pong nagsasabi ng mga negatibo, pero nag-stand po tayo sa mga positibong mga bagay. Walang hindi makaya ang Diyos. Amen. So, sabi nga po na dito, kaya ipinakita ni Yahweh ang kanyang kalwalhatian sa ibabaw ng tuldang tipanan ng akto na po silang batuhin, na yung mga dalawa na nagsasabi ng
ng mga positibo na mga bagay na walang hindi kaya ang Diyos, na kinampihan sila ng Diyos. Anong sabi nun dito? Pinakita na ni Yahweh ang kalwalhatian niya sa ibabaw ng tuldang tipanan, no? Sa ibabaw ng tuldang tipanan, ibig sabihin ang pagkampi niya sa mga nagsasabi ng mga pananampalataya na may pananampalataya. Ito pong dalawang espiya na ito, si Josue at si Caleb. Ano po? So dito po sa next po, nanalangin si Moises para sa bayan. Sabi dito, sa 11, itinanong ni Yahweh kay Moises, hanggang kailan ako hahamakin ng mga taong ito? Ang sabi niya, hanggang kailan ako hahamakin ng mga taong ito? Sabi ng Panginoon. No? Sabi niya, kailan pa sila maniniwala sa akin samantalang nasaksihan naman nilang lahat ang mga himalang ginawa ko para sa kanila. Talaga? Amen. So nasaksihan na ng Tigas mga talaga ng himala. ulo, ano? Pati yung mga tao ngayon, nakasaksi na ng mga himala, pero magnegative pa din sa panahon na sila ay sila po ay nahirapan, magnegatibo pa din. Pero katulad din ng mga tao noon. No, nagagalit na po ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, hanggang kailan kaya sila? No, hanggang kailan kaya sila maghimagsik laban sa akin? Hanggang kailan kaya sila hindi maniniwala sa akin? Ano po? Basahin po natin yung sinabi din po ni Ate Lita. Natakot po sila dahil nakita nila puro giants and ang mga taga doon, tao doon, at kahit ang mga bunga ng mga ubas ay sobrang laki rin. Subalit nalimutan nila na si Yahweh ay higit na mas malaki ang kapangyarihan. Seymour, ate. Meron pang Seymour. No, ang kapangyarihan, sabi ni Ate Lita de la Paz, mas malaki ang kapangyarihan, nalimutan na nila na may Diyos na hindi nagpapabaya. Lahat ay walang mahirap kay Yahweh. Amen po, Ate Lita. Yung salamat po, Ate Tita is watching also. Amen. Walang mahirap sa Panginoon. Salamat po. Wala talagang mahirap. Pero no, kaya nga po wag tayong didikit sa mga negatibong mga tao kasi mahahawa po tayo noon. Kasi ang demonyo talaga halos nililito ang mga tao. So ngayon po, nakita po natin kung kakulangan sa pananampalataya, nahihimagsik po tayo laban sa Yahweh kaysa Panginoon. Katulad dito, sinabi po niya dito na hanggang kailan kaya sila maniniwala sa akin samantalang nasaksihan na nila kung paano yung may mga salot na pinadala, paano na nahati yung dagat, nasaksihan nila lahat yun. Pero pagdating na naman doon, hindi na naman nanampalataya, baka mamamatay daw sila pagdating doon kasi mga malalaki ang tao, tapos talagang matibay ang mga pader, hindi nila kayang lusubin. Ano po, negatibo lahat. So huwag tayong didikit sa mga taong negatibo talaga. Wala tayong mararating talaga. Katulad dito sa mga tao dito, talagang ano pong sinabi dito sa 12, padadalhan ko sila ng salot. Ayan, padadalhan na. At aalisan ng karapatan ng mana. Sa mana at ikaw ang gagawin kong ama ng isang bansang higit na marami at makapangyarihan kaysa kanila. Ayun po, aalisan na po sila ng mana. Kasi dahil nga po sa ginagawa nila, alisin na po yung kanilang benepisyo bilang mga Israelita, bilang napili ng Diyos na makabenepisyo sa mga biyaya na ito, ng kasaganaan sa lupaing iyon. Tapos nagagalit na ang Panginoon at ang sabi niya alisan na po at dito po ay mag-create na po ang Panginoon ng bagong mga sambayanan. Ano po na si Moises pa din ang mamumuno. Sabi nga po dito na at ikaw ang gagawin kong ama ng isang bansa higit na marami sa makapangyarihan kaysa kanila. So, amen, sabi ni Ate Celsi. At sabi naman na dito, 13, sumagot si Moises, malalaman na mga Ehipsyo ang gagawin ninyong iyan. So, kita mo, dito, nakikita mo kung paano lang nangusap si Moises sa Panginoon. Para silang friend lang, na talagang close friend ng Diyos. So, sabi nga po niya dito, alam pa naman nila na ang Israel ay inilabas ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. So,
in-against po ni Moises ang sabi ng Panginoon. So, pag malalaman ito ng mga taga-Ehipsyo na ito ang ganitong mangyayari, lilipulin mo sila o ganito ang gawin mo, parang sabi nga po niya dito ay alam pa naman nila na ang Israel ay inilabas ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Sa 14, at kung ito'y sabihin nila sa mga taga-Kanaan, alam din na mga ng iyon na ang Israel ay pinapatnubayan ninyo. Alam nilang kayo ay harap-harapang nagpakita sa Israel at ang bayang ito'y inyong pinapatnubayan sa pamamagitan ng haliging ulap kung araw at haliging apoy kung gabi. Sa 15, kung lilipulin ninyo sila, sasabihin ng lahat na nilipol ninyo ang Israel sa ilang sapagkat hindi ninyo sila kayang dalhin sa lupaing ipinapangako ninyo sa kanila. So, ibig sabihin po, nag-against po si Moises sa sinasabi ng Panginoon. Ayaw niyang lipulin ang buong bayan ng Israel. Ngayon po, nag-intercede, namagitan na naman si Moises sa Israel at sa Panginoon. Sa mga Israel na kahit na po ito ay mga matigas ang ulo, no, matigas ang puso, at hindi po na mayroong spirit of unbelief, pero si Moises, ipinaglaban pa din niya Ate Junmin. Sabi niya, kung lilipulin ninyo sila, alam pa naman ng lahat ng mga tao na dinala mo sila, kinuha mo sila sa Ehipto, para sila ay makarating doon sa Kanaan, para sa lupaing ipinapangako mo. So, ngayon, nakikita po natin kung paano ang heart ni Moises. Kung ano po yung puso ni Moises bilang isang leader ng lahat, bilang isang pinuno. Halimbawa, sa isang bansa, si Moises yung presidente ngayon, no? So ngayon, kung ihalin tulad natin ngayon, no? Yes. Siya yung pinaka-president, na siya po yung nangusap, siya yung pinakahari dito sa mundo, so sa kanilang siya yung hari, na siya yung nanguna. Dito makikita natin yung heart ni Moises, nung compassion niya sa mga tao na iyon, na kahit na mga matigas ang ulo. No? Kasi si Yahweh na parang naubusan na po ang Panginoon ng pasensya, gusto na niyang lipulin kasi kaya naman niyang lipulin, isang salot lang mamamatay po yung lahat. 'Di ba? Ganun kakapangyarihan ang Diyos. Hindi nila nakita yung kapangyarihan ng Diyos, nakita nila yung mga negatibo, hindi yung positibo na ginawa ng Diyos. So ngayon po, nakita nila yon, at iyon ang sabi ang sabi po ni Moises, kung lilipulin nila, ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Dinala mo lang sila dito para lipulin, hindi mo sila kaya na maging patnubayan hanggang doon sa lupang pangako, hindi mo sila kayang tayuan o paninindigan. Ano po, sabi nga po niya dito, ano po yung last na verse natin sinasabi? Sa 16 ang ating binabasa. Kung lilipulin ninyo sila, sasabihin ng lahat na nilipol ninyo ang Israel sa ilang sapagkat hindi ninyo sila kayang dalhin sa lupaing ipinapangako ninyo sa kanila. Ayun, ano po ang sabi ni Yahweh dito? Sa 18, si Yahweh ay hindi madaling magalit. Ano po? No, sabi nga po niya, kaya nga isinasamo kong sa 17. Kaya nga isinasamo kong minsan pa ninyong ipakita ang inyong kapangyarihan tulad ng sinabi ninyo noong una. Sa 18, si Yahweh, no, ito po yung memory verse natin ngayon. Ano po, para hindi po tayo mawalan ng pag-asa. No? Si Yahweh ay hindi madaling magalit. Mahabagin at handang magpapatawad. Subalit, hindi niya ipinagpawalang bahala ang kasamaan. So, ibig sabihin nito, hindi siya madaling magalit. Kung nagawa man tayo ng kasamaan sa kanya, hindi siya madaling magalit. Pero hindi niya ipinagwalang bahala ang kasamaan. Ang sabi dito, sapagkat ang kasalanan ng mga magulang ay kanyang sisingilin. Sisingilin hanggang sa ikatlo sa kanyang, no, sisingilin hanggang sa ikatlo at ikaapat na lahi. Sisingilin sa mga anak. Ano po sabi? Subalit hindi niya ipinagwalang bahala ang kasamaan sapagkat ang kasalanan ng mga magulang ay kanyang sisingilin hanggang sa ikatlong at ikaapat na salinlahi. Isinasamo ko nga Yahweh, sabi ni Moises.
No, siya yung humingi ng kapatawaran pa din. Ano po, grabe. No, kung makita nyo po, no, kung hindi tayo magbabasa, hindi natin makikilala ang totoong katangian ni Moises bilang leader at ang totoong katangian ni Yahweh bilang Diyos. No, ngayon po sabi niya dito, patawarin na ninyo ang mga taong ito at patnubayan sila tulad ng inyong ginawa mula nang sila'y ilabas ninyo sa Ehipto. Sabi niya, sapagkat kayo ay Diyos ng pag-ibig at handang magpatawad sa mga nagkasala. Tandaan natin yung verse na ito. Amen. No, itong 16 hanggang itong Ang Diyos ay pag-ibig. ang Diyos ay pag-ibig, hindi madaling magalit, mapagpatawad. Ano? Mahabag. So, itong sa 16 hanggang 19, ang ganda po ng sinabi ni Moises dito. At tingnan natin kung ang nalubag yung loob ng Panginoon. Para pong siya po ay naawa po sa mga tao. Sabi nga po niya dito sa 20, sinabi ni Yahweh, dahil sa panalangin mo, ayun po, pwede palang maiba. Pwede palang maiba ang puso ng Panginoon pag may nanalangin para sa atin. Tingnan niyo po. Isa, dalawa No? hanggang tatlo nga. Sabi nga po niya dito, si Yahweh lang Dalawang ngayon ganito. ang nag-intercede. Intercessor talaga si Yahweh. Great intercessor. Ano, makita po natin, pati yung mga tao na batuhin na nga siya, pero siya pa din ang nagmamakaawa sa Panginoon. Nanalangin pa din siya sa Panginoon. Ang sabi po dito, sinabi ni Yahweh, dahil sa panalangin mo, pinapatawad ko na sila. Tingnan niyo po. No? Amen. So, ang ganda pa pala, pag mayroong Hallelujah. nag-intercede sa atin, kahit na tayo po ay nakagawa ng hindi maganda sa harapan ng Diyos, dahil sa panalangin ng tao na talagang malapit sa Panginoon, pinapatawad na po ang mga taong ito. No? Si Moises po ang nanalangin. No? Ma-relate natin ngayon, mas may magawa po talaga ang panalangin sa taong matuwid. No? May magagawa ang panalangin sa taong matuwid. No, sabi nga po niya dito, 21, ngunit ito ang tandaan mo hanggang ako'y buhay. Tingnan niyo po, meron pa ding ngunit. May contrast, meron pa ding kondisyon si Yahweh. Good morning, sabi po natin Lord Linda Argil, yes? No, yes po, good morning din po. No, sabi nga po niya dito ay, tandaan mo hanggang ako'y buhay at nalulukuban ng aking kapangyarihan. O, sabi niya dito, nalulukuban ng aking kaluwalhatian ang buong mundo, 22 to 23. Sabi dito, isa man sa mga nakakakita ng himalang ginagawa ko ay hindi makakapasok sa lupaing ipinapangako ko sa inyong mga ninuno. Paulit-ulit nila akong sinusubok at hindi nila ako sinusunod. Yun po, no? Pero yung isa sa nakakita na ng mga himala pero hindi na pa rin naniniwala, hindi, meron pong kondisyon ang Panginoon dito, hindi sila makakarating sa lupaing pangako. Hindi na po sila makarating, isa man sa kanila na nakita sa mga himala, hindi na po makakarating doon sa lupaing ipinapangako ng Panginoon. Na lupa ng puno ng kasaganaan, masagana, punong-puno ng talagang lahat nandoon na po, no? Filled with milk and honey na lupa. Ano po, so dito makita po, sa 24 ngunit si Caleb, na aking lingkod ay naiiba sa kanila. Ayun po, no, si Caleb, nakita po niya yung puso ni Caleb. Yung puso ni Caleb, si Caleb po, kung atin pong tandaan, ay nasa tribe po ni Judah. No, sabi nga niya dito, ngunit si Caleb na aking lingkod ay naiiba sa kanila. Inangkin talaga ni Yahweh, unang Panginoon, si Caleb na ikanyang lingkod, naiiba. So, tayo po sa ating bawat isa nga nandito po. Hindi po to aksidente na para to sa inyo, para din to sa amin. Kasi tayo po ang nakakapanood, maging sa silent viewer man o mga nanonood nito replay. Kung sinasabihan ka, nakakaiba ka sa kanila. No, napaka-bless po natin kung aangkinin tayo sa Diyos na kanyang lingkod. At kakaiba. Andito po ang tauhan ang karakter po na sinasabi dito ay si Caleb ay naiiba po sa kanila. Bakit po? Nag-stand po siya. Walang hindi kaya. Kaya natin sila. No? Positibo po ang si Caleb na nagsasabi sa kanila, no? Kaya nga po nalulugod ang Panginoon, found favor in the eyes of God si Caleb. Ano po? Katulad din po ni Jose, so sa mga nakaraan nating mga pinagbulay-bulayan. Ano po kung mayroon tayo talagang pananampalataya na katulad po kay Caleb, no? Sabi nga naiiba tayo, no? So rinunit si Caleb na aking lingkod ay naiiba sa kanila.
Ang sabi po, amen, sabi ni Ate Lita de la Paz. Ang sabi po, no, sumusunod siya sa akin ng buong katapatan. Ayun po, hallelujah, i-apply po natin ito mga kapatid. Kung sumusunod tayo sa Diyos ng buong katapatan na kahit walang nakakakita, kahit na dito makikita, kahit na negatibo ang lahat sa paligid mo, kaya kanilang batuhin, pero hindi ka natatakot mamatay, magsabi ka lang ng katotohanan. Amen? Makikita po natin dito kung paano po ipinaglaban ng Diyos si Caleb. Ano po? Nakikita natin na iba sa kanila. So kung tayo ipinaglaban ng Diyos na katulad po ni Caleb na ito pong lingkod ko na ito, naiiba to sa karamihan. Ano po? So huwag tayong matakot. Kung tayo na lang sa lahat po, tayo na lang nagsasabi ng katotohanan, huwag tayong matakot na patayin po nila. Katulad ni Caleb, babatuhin na nga siya pero ipinagtanggol pa din sila ng Panginoon. Ang sabi nga po niya dito ay nakaiba sa kanila, sumunod siya ng may katapatan, no? Kaya makakapasok siya sa lupaing iyon. Ayun, hallelujah. Kung tayo po pala maging positibo, makakapasok tayo. Ibig sabihin, hindi tayo mamamatay nang hindi natin mararanasan yung nararanasan ng mga kasaganaan ng mga lingkod ng Panginoon din. Ano po? Kasi nga po, sabi nga po niya dito, sabi nga siya dito, sumusunod siya sa akin ng buong katapatan, kaya makakapasok siya sa lupaing iyon, pati ang kanyang angkan. Ano po? So, ibig sabihin po, mga kapatid, as abulay-bulay po ito, as ngayon atin itong may apply. Ito para kay Caleb, na naging matapat, pero kung naging matapat din po tayo kasi wala namang pagkakaiba ang Diyos, mula noon ngayon at magpakailanman, Diyos siya at tapat siya sa kanyang mga sinasabi, kaya na hindi tayo, isa po tayo, pati ating angkan ate. Ibig sabihin, kung maging matapat po tayo, package na po ang ating mga pamamahay, kabahayan, angkan. No, sabi nga po dito, angkan ang sinasabi. Ibig sabihin po sa angkan, hindi mga kapamilya, no, mga kadugo. Angkan ang sinasabi dito. So 25, kaya bukas magpatuloy kayo sa paglalakbay, no, patungong dagat na pula, lumigid kayo sa ilang, sapagkat ang mga Amoreo at Kananiyo ay nasa kapatagan. So dito nakikita po natin, instead na parusahan na po, no, may parusa na po na mangyayari, lilipulin na po yung buong Israelita, yung mga nagsasabi ng mga lahat ng mga negatibo, at nagpili pa sila ng leader na mag-lead sa kanila pabalik na. Bago pa sila makabalik, lilipulin na po sana sila ng Panginoong Yahweh sa ilang. Pero grabe yung intercession ni Moises. Si Moises po talaga, napakaganda ng puso bilang leader. Kahit na naghimagsik na yung mga tao sa kanya, naghimagsik na po at parang ang Panginoon nga po ay nabubusan na po ng pasensya. Dito kung makita nyo po, based on context po tayo ha, noon meron palang panahon, pagkakataon na ang Diyos ay maubusan na po ng pasensya sa atin. Ano po? Kasi tayo, wala namang pagkakaiba noon at ngayon. Kasi ang Panginoon ay hindi nagbabago ng ugali. Mula noon, ngayon, at magpakaiwalay kailanman. So ngayon, nakita po natin kung paano na bago ng isang panalangin ang nasa puso ng Panginoon. Nasabi na dahil sa sinabi mo, dahil sa iyo, sa panalangin mo. Sabi nga po dito, pinaka-concise na sinabi ng Panginoon. Hindi po ako nagdagdag dito. No po, sinabi niya dito, nang sa 20, sinabi niya, dahil sa panalangin mo, pinapatawad ko na sila. Yun po no, dahil sa panalangin mo, pinapatawad ko na sila. Ano? Amen? Kahit hindi yung tao ang humingi ng tawad O kahit hindi po pala tayo humingi ng tawad personally sa Panginoon. Pagninanalangin. At mga matigas pa din ang mga pinaglilidiran natin. Halimbawa, katulad ng may mga nililit na tayong mga tao sa Panginoon. Katulad ng ating mga pamilya na tigas-tigas dalhin sa Panginoon sa pananampalataya, sa totoong Diyos. Pero kung nanalangin po tayo para sa kanila, dahil sa panalangin mo, kapatid, pinapatawad na sila. No? Sabi nga po niya, si Caleb lang, pero ngunit, sabi niya, pero ngunit, meron po parang consequence. Hindi sila, yung lahat ng nakakakita,
Sabi niya, yung lahat na nakakita ng himala, hindi na po sila makakarating doon sa lupang pinangako ng Diyos. Si Caleb lang at ang kanyang angkan ang makarating. Ang sabi po no dito, marinaw po no, sabi niya, kaya, amen, so talagang ngayon makikita mo kung paano kumilos ang Diyos, mga kapatid. Amen. Hello, good morning po, Consi. Amen. Parang ginawa ni Noe. Opo. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Saan ka ni Noe, ano? Parang ganun ang nangyari. Yes, salamat po. Sabi ko nga, Lord, grabe po ngayon. Ngayon ko lang ito nabasa, iniisa-isa ko. Dahil po pala sa panalangin ni Moises, hindi nalipol ang buong Israelita. No, hindi po nalipol po sila, pero si Caleb lang at ang kanyang angkan, ang kanyang lingkod, na sinasabi dito ang makakarating. Kahit na nga si Moises, hindi siya nakakarating eh. Kaya po pala dahil sa salita na ito, dahil sa salita na ito, na sinabi ng Diyos, totoo po yung sinabi niya, pero hindi pa tayo mauna-una doon kasi dadaanan din natin yan. Pero dito tayo nakapokus. Amen. Salamat sa Panginoon. Dito tayo nakapokus na sinabi po ng Panginoon na hindi na po sila makakarating. Lahat ng nakaranas ng himala tapos nagreklamo pa din, hindi na makakarating sa lupang ipinapangako ng Diyos sa kanila. Ano po, yung Kanaan, hindi po sa atin ipinapangako lahat, pero mayroon ding kasaganaan na ipinapangako sa atin ng Diyos. Di ba po? So, kung atin po itong unawain ang context, mas lalo pa natin na makikita yung katangian ng Diyos at katangian ni Moises bilang leader, na talagang kung makita mo, no, tingnan mo yung positibo na ginawa ni Moises. Kasi yung mga tao, mag-conclude na si Moises kasi ganito, nagalit. Pero makita mo po ngayon kung paano niya ipinaglaban ang kanyang buong pinaglilidiran. Yung buong sangbayanan ng Israel na siya pong napiling pinaka-leader. Close sila ni Moises, nakipag-usap. So, ganun sila ka-close, kayang baguhin ang isip ng Diyos, kayang baguhin ang puso ng Panginoon sa isang panalangin lang ni Moises sa kanya. Dahil sa panalangin mo, pinapatawad ko na sila. Hallelujah. Yun talaga. So Lord, atin po yung Yung napili. i-desire po natin yan, no? Atin pong i-desire sa ating puso, naisin po natin na maging close tayo sa Panginoon para yung panalangin natin, package po ang lahat ng ipinapanalangin, mapapatawa dahil sa panalangin po natin. No, grace talaga si Lord. Pero makikita mo kung paano po siya kumilos. Kung atin ba itong tapusin ang pagbasa, 7:48, pwede pa pong tapusin, ate, ano po? So, pwedeng ikaw na naman po magbasa. Hindi ka na. Saan yan? Dito sa ang parusa sa Israel. May parusa pa din. Ano, amen? Sabi ni Ate Tita, sa Ate Isa. Amen? Sabi ni Ate 14. Lita de la Paz, amen and amen. 14 ano? Hindi na po siya verse 14. Dito na po sa verse 21 na verse Ano? dito pwede ka dito magbasa. Kabanata 12. Oo, chapter 14. Kabanata 14 verse 26. No, verse 26 hanggang sa katapusan po para po may makabasa ka din po, no? So 26. hallelujah, sige po, basahin po natin, ate, anong sinabi niya. Verse 26 hanggang sa 44. Kasi ang ganda po na ano po, kasi dalawang chapter natin kasi mabitin po tayo sa unang istorya. Ano po? So atin pong basahin po, no? Kung nakita mo, ate, ayan po. Sinabi ni Yahweh, ang parusa sa Israel. Sige. Ang parusa sa Israel. 26 verse 26. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, hanggang ngayon patuloy pa rin ang mga Israelita sa pagrereklamo laban sa akin. Kailan pa ba sila tatahimik? 28, verse 28. Sabihin ninyo sa kanila na ito ang ipinapasabi ko habang buhay akong si Yahweh. Gagawin ko sa inyo ang narinig kung gusto nyong mangyari. Ayun. Verse 29, mamamatay kayo dito sa ilang sa mga kabilang sa census sa makatuwid ay
ay inyong mula sa 20 taong pataas. Isa man ay walang makakarating sa lupaing ipinangako ko. Sabi niya. Maliban kina Khalid na anak ni Jepon at si Joshua na anak ni Nun. Dalawa lang sila, ano? Sige. Verse 31. Ang makakarating lamang doon ay ang inyong mga anak na sinasabi ninyong mahabibihag ng kaaway. Sila ang maninirahan doon. Verse 32. Ngunit mamamatay kayo dito sa ilang. Verse 33. Ang mga anak ninyo'y magpapalaboy-laboy rito sa loob ng 40 taon. 40 years. Magpapalaboy-laboy ang mga anak nila hanggang hindi kayo namamatay lahat. Ay. 40 years. Ito ang kabayaran ng inyong hindi pagsampalataya. Yun. Verse 34. Ang 40 araw na pinagmanman ninyo sa lupaing iyon ay tutumbasan ko ng 40 taon. 40 taon ng pagpapahirap upang madama ninyo ang aking puot sa loob ng panahong iyon. Verse 35. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Gagawin ko ito sa masamang bayang ito. Mamamatay sila rito sa ilang. Amen. Tapos Salamat na sa ito? Panginoon. Opo, sige po. Ako na Ito naman. pa, oh. Opo, sige. Salamat po Ate Junmino. So, dito po makikita po natin kung paano paano ang parusa sa Israel. Kilabutan Ano naman. po, so yun pong lahat ng kasali sa sinsos, hindi po sila makakarating, yung 20 pataas. Yun po no, makikita, ngayon po natin to, na isa-isa na, yun pong nakakita na po ng himala, tapos nagrereklamo pa po, at hindi, na meron pa nag-unbelief pa po sila, o hindi sila naniniwala sa magagawa ng Diyos, at naging negatibo po sila po ay hindi makakarating. Sabi nga po dito, yung 40 years na magpalaboy-laboy na po sila doon sa ilang. No? Ilang. Sabi po dito na ang 40 days, tinutumbasan ng 40 years. Sabi nga po na dito, kasi hindi natin sila maunawaan kung ano po yung ibig sabihin, kung hindi po pala tayo nag-isa-isa na binasa talaga natin ito. No? So habang dito, tandaan natin ito, nang sabi nga po nito, sabihin ninyo sa kanila na ito, sabihin ninyo sa kanila na ito ang ipinasabi ko. Habang buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto ninyong mangyari. Amen. Kaya tayo po ay ingat sa ating sasabihin. Kasi kung ano ang sasabihin natin, yun ang gagawin, yun ang mangyayari. Totoo yun. No, Proverbs 18:21, no, life and death is in the power of our tongue. Kasi ang Diyos, kung anong sabihin niya, yun talaga ang nangyayari. Oo. Wala siyang sinabing hindi nangyari. Basta sinabi niya. Oo. At saka yun ate, Kasi yung pagbabasa ko dito, lahat ng sinabi niya talaga, yun ang ginawa niya. Opo. Dito, Wala siyang sinabi niya, hindi niya ginawa. dito sa context na ito, sila mga negatibo, mamamatay kami. Yun ang gagawin niya. So, ingat tayo sa ating sasabihin. Kasi kung ano ang sinabi natin, gagawin ng Diyos sa atin. Sabi nga, kung unawain natin yung context, sa kanila po yun. Pero i-apply din po natin sa ngayon. Sabi nga po, ang sabi nila, mamamatay lang kami dito, hindi na kami makakarating doon, o mga ganun, mamamatay lang pala kami doon. Ganun, puro mga patay ang sasabihin nila, mga negatibo, mabibihag ang kanilang mga anak, ang sabi. So dito, ang sabi dito ng Panginoon, sabihin ninyo sa kanila, sa verse 28, kung may Bible din po tayo, tingnan natin. Sabihin ninyo sa kanila na ito ang ipinasasabi ko.
Ang Panginoon po nagsabi, habang buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto ninyong mangyari. Kung ano ang gusto nating mangyari, kung ano ang gusto nila mangyari, sinasabi sa kanilang bibig, yun po yung gagawin ni Yahweh. Kaya nga po, tayo po ang gumagawa ng ating kung ano ang kahinatnan natin. Kasi kung sabi na, ako may sakit na ganito, may sakit ka talaga. Bakit mo? Sinabi mo eh. Sabi mo, huwag mo ang ginon ate na may allergy ka. Kasi sabi ko, ako mayroon akong ganito. So, ibig sabihin, gagawin ng Panginoon yan. So, bakit po? Kasi kung ano ang sinasabi natin ng mga negatibo, yun po yung magagawa. Ako ay may high blood. Ako ay mayroong diabetes. So, Wala na. sabihin natin na yung diabetes, yung high blood na yan, bayad na yan ng mga latay ng Diyos sa cross. Ano po? Amen. Sabi nga po ni Ate Lita, amen. Kaya lagi nating i-claim ang undeclared. I am healthy and strong. Yes, I am yes. blessed and surrounded by Hallelujah. with many favors like a shield. Yes, yan po ang declaration natin. Blessed tayo. Kasi kung sabi natin kawawa naman ako, kawawa ka talaga. Pag sinabi mo, kawawa naman ako, aray talaga. So, ibig sabihin sa ating buhay, mag-ingat na din po tayo Pero ngayon. pag may isang lang, talagang mangyayari. ang Amen. gusto natin. So, ingat na po tayo sa ating mga sasabihin, mga kapatid. Ang sabi nga po niya dito, kung ano hanggang mangbuhay siya, so sabi nga po niya dito po sa ating ma-apply po natin yung verse na yon. Kasi kaya ngayon mayroon tayong mga aha moment, ganun pala, kaya pala. Kasi lagi ka nung nagsasabi na, kasi ako pag mayroon akong mga bayarin, sabayan ko na may darating, may pambayad, ganun. Kahit na hindi ko pa na hindi ko alam kung saan nanggagaling, basta sasabihin ko lang, may darating. Kung may mga sakit at karamdaman ako, pinagaling na ako. Kasi kung ano po yung sasabihin natin, yun ang gagawin ng Panginoon. Kaya ingat po tayo sa mga negatibong mga bagay na lalabas sa ating bibig. Kasi yun po yung gagawin ng Panginoon sa atin, kung paano po siya tinatrato niya, kung paano po niya tinatrato yung mga naghimagsik sa kanya, yung mga tao sa panahon ng mga Israelita, nung sa time na sila pa po, yung sa Panginoon nakapokus pa po sa kanila, makita po natin kung paano din po ngayon. Ano po, ang sabi po niya dito, ngunit, sabi nga niya dito, ang makakarating lamang doon. Sabi nga niya dito, makakarating, sabi nga po niya dito, next, mamamatay kayo dito sa ilang, sa mga kabilang sa sinsos. Lahat ng pong nakabilang sa sinsos ay mamamatay. Yes, good morning po, pasama po sa pray, maalis lahat ng sakit ko. Amen. Yes. Wala na sakit. Si Ate Let Salcida. Sabi nga po niya, amen, kaya lahat, sabi natin Lord kaya lahat ng sakit natin, i-claim natin. Yes, yan ang na desire pinagaling na ni ko. Lord. Yes, pinagaling na ni Lord sa pamamagitan ng mga latay ng Panginoon. Claim lang po natin yung mga salita ng Lord, hindi po siya tapat po ang Panginoon sa kanyang pangako. Hindi niya po binabali yung kanyang salita. Kaya sabi niya ang salita ng hari ay hindi nababali. Amen. sabi nila sa akin, bakit wala kang maintenance? Sabi ni Lord, wala akong maintenance, wala akong sakit. Amen. Amen. Salamat po, no? So, salamat po Ate Junmin sa testimony na talagang nilalakaran mo na yon. Ano po? So, lalakaran po natin ito kasi kung ano yung sasabihin, yun po yung gagawin. Habang buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa kanila kung ano man ang sinasabi nila ng gusto nila. So, sa ating buhay ngayon, apply po natin na Lord. Sinabi mo sa mga Israelita na gagawin kung ano yung sinasabi nila, gagawin nila. So, ngayon din po tayo sa ating buhay ngayon. Kaya nga po surrounded with favor itong si Ate Lita din po at sa lahat ng nandoon kayo kung ano yung sinasabi natin. Surrounded with favor like a shield. Kasi yun ang sinasabi, favor. Kaya nga tayo, kung saan tayong pupuntang mga bayan, bahay, maglalakad ka man, I am surrounded with favor. May mga pabor ang Panginoon. Kasi yun ang sinasabi mo lagi dinideclare mo lagi at yun ang gagawin ng Panginoon. Ano po? So, pinagaling na ako, pinalaya na sa sakit at karamdaman. Ako po'y magaling na. Ako po'y surrounded with many favor like a shields. Healthy, health, and strong. Mayaman. Mayaman ako kasi mayaman ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Mayaman ang Diyos. Ano po? Ang nakukuha daw po ng ate ni Ate Junmin, na si Ate Minda.
nakukuha ko kay Pastora, so sinasabi niya, mayaman ang Diyos. Lagi mayaman ang Diyos. Kaya hindi sila, magdating ko sa kanila, pag kami namisita sa kanila, sabi, laging merong darating, sabi niya, laging merong ulam, sabi niya, kasi sabi, mayaman ang Diyos. So kung ano ang sinasabi natin, yun ang gagawin ng Diyos. Ano po? So dito nakikita po natin yung mga negatibo. Ang sabi po, lahat ng nasinsos doon sa 20 pataas, hindi na sila makakarating. Sinabi na ni Yahweh dito. Bakit po? Nakakita na sila ng mga himala, hindi sila nag-stand doon. Nag-stand sila ng mga negatibo na namang sinasabi nila sa Panginoon. Sa Panginoon, laban pa sa Panginoon. Huwag sabihin, ang sakit isama sa prayer. Isama na sa mga sakit. Amen? Hallelujah. Amen. Salamat sa Panginoon. Padadala namin sa ibis Good yung mga morning sakit. po, pasama po sa pray, maalis lahat. No? So, yun po, no? Amen. Yes. Salamat po, Ate Lit. Ipadala na natin yan sa Ibis. sa abis, sa pangalan ni Abis. Jesus. Doon na sila, mga may sakit, mga karamdaman. Ano po? Ayun po po. Kasi siya na po. Hallelujah. Salamat sa Panginoon, no? Ngayong araw na ito, tayo po talaga ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Kung ano ang sasabihin po pala natin, ayun ang gagawin ng Panginoon. Katulad ng mga Israelita, yung mga nagsasabi ng mga negatibo, hindi na sila makakarating doon sa lupang pangako. Sayang naman. So, sayang naman po. No? So, sabi nga po niya dito, sa mga kabilang sa sinso, sa mga katwid ay yung mula sa 20 taon pataas, isa man ay walang makakarating sa lupaing ipinakapangako ko maliban kinakalib na anak ni Jephon at Josue na anak ni Nun. Yun lang po. Sa lahi lang po ni Ephraim at lahi ng Judah, yun pong hindi pa po sila ipinanganak nung time na yun o hindi pa po nakakita ng himala, sila lang po ang makakarating. No? So, ipanod na po sa baha ang sakit. Amen. Paano Papunta doon. Oo. Ayun po, yun po yung ating gagawin ngayon. Ano po, salamat sa Panginoon, no? Ngayong araw na ito, sabi nga po niya dito ay, ano pang sinasabi? Ngunit, mamamatay. Ngunit, sabi nga po niya, ang makakarating lamang doon ay ang inyong mga anak na sinasabi ninyong mabibihag ng kaaway. Sila ang maninirahan doon. Ang makakarating doon, yung mga bago pang ipanganak. Yung mga hindi pa nakakaranas noon ng mga himala, hindi pa nila kikita ang mga himala, yun lang mga anak nila, sunod nila, yung makakarating. Yung 20 pataas na mga lalaki na sinasabi, hindi na po sila makakarating. Yung mga nagsasabi na mga negatibo, liban lang po sa lahi na po ni Caleb at ni Joshua. No? So, ni Josue. So, ngunit mamamatay kayo dito sa ilang. Yung lahat ng nagsasabi ng mga negatibo, na hindi sila makakarating, na nabibihagin sila doon, sila po ay mamamatay na sa ilang. Yun po yung sabi po dito ng Panginoon. No, sa 33, ang mga anak ninyo magpalaboy-laboy rito sa loob ng 40 taon hanggang hindi kayo mamamatay lahat. Ito ang kabayaran ng inyong hindi pananampalataya. So kung hindi po pala tayo nanampalataya sa Panginoon, so yun po yung mangyayari sa kanila. So ngayon po, kung mayroon pa pong hindi nanampalataya sa Panginoon natin na si Jesus, tagapagligtas at Panginoon natin, ang ating Panginoon sa tatlong persona, Ama, Anak, Espiritu Santo, na kaya niya tayong pagpalain o pinagpala na niya tayo, given na yan. No, sabi nga po, hindi pa tayo ipinanganak, tapos na po yung blueprint natin. Alam na po niya yung mangyayari sa panahong ito. Alam na niya na magkikita tayo diyan sa platform, dito sa live streaming, at alam na niya na magkasama ka sa taon na ito, magkasama kami ni Ate Junmin, na Nanay Mina. Ano po, alam na yan, Lord, hindi pa tayo pinanganak, alam, tapos na po lahat yan. Tayo ay pagpalain, kaya wag na natin itong salungatin. No? Wag na natin kasalungatin, ate, di ba? Bawat hibla ng buhok ko'y alam niya. Bilang niya. Bilang niya. Bawat hibla ng buhok ko'y bilang niya. Yes? No, totoo po yan. Kasi biblical po yan. Bilang ni Lord ang hibla ng buhok natin. Lahat, wala pong nalilingid sa Kanya. No, alam niya pangalan natin. Before pa tayo ipinanganak, no, alam na sa tiyan pa lang. Sa tiyan pa lang.
No, alam na niya. Kaya sa ating buhay ngayon, ang gusto na ng Panginoon, i-bless tayo. I-bless tayo. Paano tayo binibless? Blessings na po ang ating nangatanggap. Pero minsan, meron na, ay, bibless kaya, ba't ito yung nangyayari sa akin? I-question pa natin. No? So ipakita ni Lord, maraming himala, maraming mga muntik na, pero naghimala ang Diyos, hindi pa tayo kinuha, wala pa, hindi pa time. No? Pero minsan, nang himala na iyon, minsan, sa isa lang pagkakataon, sa isa lang mga kapaghatian, mga pagsubok, ma-question na natin ang Diyos. So mula ngayon, wag na nating i-question si Lord para makarating pa tayo sa lupang pangako ni Lord para din po sa atin. Hindi na po yung Kanaan ha, kasi para lang po yun sa mga Israel, pero meron din po lupang pangako. May portion tayo sa blessings na ito sa kalooban ng Diyos. No? Alam ni Lord kung saan tayo nadadalhin. Basta ang alam lang natin, blessings po ang gustong ibigay ni Lord para sa atin, o binigay na nga, may darating pa. So sa ating buhay ngayon, mula ngayon, wag na tayong magsabi ng mga negatibo, mga kapatid. Mula ngayon, wag nating questionin ang kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Nararamdaman niyo sa katawan. Opo. Tapat niyo lang yung kamay niyo at tunay naman na May authority po. Lord, wala akong sakit. Inalis mo ng lahat. Amen. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. So ngayon, ngunit mamamatay kayo. So mamamatay sila sa ilang, yung mga lahat na nagsasabi ng negatibo at yung 20 pataas na nagsasabi ng negatibo, no? Na ang kanilang yung mga 10 espiya na yon, no? Yung mga lalipi noon, no? Hindi na po makakarating yung 20 pataas na gulang na yung kasama lahat sa sinsos, kasi nagsinsos sila dito sa bilang. Yung mga lahat ng kasama sa sinsos na nagsasabi ng mga negatibo lahat, hindi na sila makakarating. Ano po? So magpalaboy-laboy na lang yung mga anak nila habang buhay sila, yung mga anak nila nagpalaboy-laboy na lang sa ilang. Hanggang kamatayan. 40 years na magpalaboy-laboy sila sa ilang. Ano po? Sabi niya dito, sabi niya, ang mga anak ninyo'y magpalaboy-laboy rito sa loob ng 40 taon. Hanggang hindi kayo mamamatay lahat. Ito ang kabayaran ng inyong hindi pamananampalataya. Ang 40 araw na pinagmanman ninyo, sabi diya dito, sa lupaing iyon ay tutumbasan ko ng 40 taon sa pagpahirap upang madama ninyo ang aking puot sa loob ng panahong iyon. Yung 40 days na sila nagmanman doon, 'di ba? 40 days yung yung tagal, no? Yung panahon na yun 40 days. Na umabot ng 40 days. Gawin na ni Lord ng paghihirap nila ng 40 years. 40 days, naging 40 years. Kung magreklamo po pala tayo, mas lalo pa tayong matagalan. No, matagal talaga noong wala pa si Jesus. Ano po? So dito po makikita natin kung paano ang Diyos na nagalit, no? So kahit na ngayon andito na po ang Panginoong Diyos, nag-alay na po siya ng buhay, pero makikita po natin may consequence talaga pag hindi tayo mananampalataya. Makita po natin na tayo ay malungkutin, na hindi tayo masayahin. Bakit po? Kasi dahil kulang po tayo ng pananampalataya at walang kapayapaan sa puso. Mararamdaman natin yan Kahit na noon, ngayon pareho pa din yun. Kasi ang nakakaiba lang, hindi tayo mamamatay agad. Magkaranas pa tayo ng mga paghihirap dito sa mundong ito kung hindi tayo lubusang nanampalataya sa Panginoon. Meron, hindi tayo nakakatulog sa gabi, no? Binagabagabag ka ng konsyensya. Sabi nila, bakit hindi ako nakatulog sa gabi? May mga anxiety. Yun pala po, kasama po yun sa mga consequence kung hindi tayo mananampalataya sa Panginoon. Kulang tayo ng pananampalataya sa Diyos. So hindi naman na tulad ni Moises na nalangin siya, syempre yung panalangin sa mga nanampalataya ay may malaking magagawa. No? Kaya nga kahit na yung mga nililihan sa hindi nanampalataya, yung ipinapanalangin, pagalingin pa din ng Panginoon. Bakit po? Dahil sa pananampalataya noong nanalangin. Ano po? So makikita natin noon at ngayon meron pong pagkakadisim lang po. No, pero iba-iba lang po na pamaraan, pero makita mo po yung unbelief ay meron pa din noon, spirit of unbelief. Hanggang ngayon, meron pa ding hindi nanampalataya na sa pamamagitan ng latay ng Panginoon pinagaling na po tayo. Meron na pong every time na magkasakit, punta agad sa doktor, takbo agad sa doktor kasi kulang po ng pananampalataya. Sa ating buhay, hanggat kaya mo pa naman ng manampalataya ka. Kahit cancer pa yan, kayang pagalingin ng Lord.
Walang hindi kaya ni Panginoon, no? Ng Panginoon. So, kailangan pong pananampalataya. So, sabi nga po dito sa 33, akong si Yahweh ang may sabi nito at gagawin ko ito sa masamang bayang ito. Sabi nga po ni Padamalya talaga niya, no? So, mamamatay sila rito sa ilang. So, namatay ang 10 masamang espiya. Yung 10 masamang espiya, sa 36, namatay sila. At ang mga espiya na nagbigay ng masamang ulat, na siyang naging dahilan, no? Na siyang naging dahilan ng kaguluhan sa Israel, ay nilipol ni Yahweh sa pamamagitan ng salot. Ngunit hindi namatay si Josue at na anak ni Nun at si Caleb na anak ni Jephunneh. Tingnan nyo po, yung mga nag-ulat ng mga negatibo na nag-cause ng kaguluhan, namatay sila lahat, pinadala ng salot. Yun nga po, noon, ang kaibahan lang, patay agad. Ngayon, hindi na po. Ngayon, papaluin ka Papaluin lang. Pero pagagaling ka rin. Opo. Marami ding na pinalo, na pinagaling, na talagang hindi na sila, yung pagpapala na ang tinanggap niya, hindi nila inisip niya, kaya pinalo ako dahil nagkamali ako. Ayoko nang magkakamali. Kaya pagpapala ang pinilinan nila. Amen. Hanggang sa makasunod sila. Ngayon, salamat po Ate Junmin. Dito po makikita po natin, noon wala na pong ganon. Ngayon wala na pong ganon, napatay agad pag nagkasala. Pero makita natin na hindi tayo masaya. Pag nagkamali tayo, hindi tayo masaya eh. Ako, naramdaman ko yan as ako bilang isang nagli-lead in glory to God, na pinili ng Diyos bilang nagli-lead din po. So, amen, at saka si Ate Junmin, no, sa kami kasama si Nanay Mina, makikita po natin yung consequence. Hindi man mamamatay pero hindi ka masaya. Merong kaguluhan mangyayari sa buhay mo pag hindi ka sumunod. May kaguluhan talaga. At saka mayroong kagipitan pag hindi tayo sumunod. Totoo po 'yun. Kung kagipitan naman na yun, si Lord din ang gumagawa ng solusyon. Solusyon. Pero mararanasan mo yon bilang pagdisiplina ng Diyos. Kasi mga anak po tayo ng Diyos. So dito talaga, pag nagkasala sila, nag-cause sila ng kaguluhan. Sa time po ng Israelita, namatay yung 10 na yon. 2 na lang po ang natira. Si Caleb at si Joshua. Ano po, nung nakita po natin kung ano po yung talagang nangyayari. Amen, hello baby. Amen, no? So sabi nga po dito, nalupig ang Israel sa Horma, sabi nga diyan, lahat ng bilin ni Yahweh. So atin na lang pong basahin na ulit. Lahat 13 to 14 nating inuubos ngayon. Lahat ng bilin ni Yahweh ay sinabi ni Moises sa mga Israelita at sila'y nag-iyakan. Nag-iyakan na naman dahil para siguro silang para silang gising sa katotohanan. Kinaumugahan, nagpunta sila sa ibabaw ng burol. Sinabi nila, papunta na kami sa lupaing sinasabi ni Yahweh. Tinanggap namin kami nagkasala. So, nagdesisyon na sila na papunta na sila. Tinanggap nila na nagkasala. Sila na lang ang pumupunta doon sa lupaing ipinapangako na naman. Hindi na sila pauwi. No, nabago ang kanilang isip. So, dito sa 41, ngunit sinabi ni Moises, bakit ninyo sinusuway si Yahweh? Hindi ba ninyo alam na hindi magtagumpay ang kinagawa ninyong iyan? So kasi nga po, hindi magtatagumpay kasi walang instruction galing sa leader. Pag sila na lang ang nagdesisyon at hindi na po sila na kinukonsulta sa kanilang leader, sila na lang yan, hindi yan sinasamahan ng Panginoon. Ano po, sabi nga po niya dito, hindi na sa iyo lang yan, hindi niya kasama si Yahweh sa inyong pagpunta doon. Sabi nga po niya dito sa 42, wag na kayong tumuloy, sabi ng leader nila na si Moises. Kapag tumuloy kayo, malulupig kayo sa inyong mga kaaway, sapagkat hindi kayo sasamahan ni Yahweh. Pag tayo po ay hindi sasamahan ng Panginoon, malulupig talaga tayo. No, iba talaga ang may pagsama ng Diyos. Ano po? So 43, ang mga Amalekita at Kananeo ay naroon at papunta sa pupuntahan ninyo at tiyak na papatayin nila kayo. Hindi ninyo maasahan ang patnubay ni Yahweh. Ayun po, no? So, ang sabi po dito, sapagkat
siya'y itinakwil na ninyo. So, ibig sabihin noon, itinakwil na nila si Yahweh eh. Itinakwil na nila ang Panginoon eh. Sabi, pupunta tayo doon. Pupunta tayo doon sa lupang nag-iba ang kanilang isip, nagbago sila, pero itinakwil na nila eh, ang Panginoon. So, ibig sabihin, wala na pong second chance sila. No, dito nakita mo, iba talaga ngayon. Kahit itinakwil natin ang Lord, may second chance pa. Dito, hindi daw sila sasamahan na ni Yahweh. No, sabi nga na dito, may second chance pa kung tayo magsisi. Pero iba talaga noon, yung wala pa ang Panginoong Hesus. Siya, ang Panginoon, ang Ama pa lang yung nakikita natin, nakikita natin dito na ipinahayag, no, naririnig natin, nababasa natin. Wala pa po yung pagtubos sa atin ng Panginoong Hesus, nakita natin kung paano ka-stricto ang Panginoong si Yahweh, ang Panginoong nating Ama, no? Sabi nga po niya dito, ang mga Amalekita at ang Kananiyo ay naroon at pupuntahan ninyo at siyak na papatayin nila kayo. Hindi ninyo maasahan ang patnubay ni Yahweh sapagkat siya'y itinakwil na ninyo. Yun ang sabi ni Moises. Pero nakikinig ba sila sa kanilang nagli-leader sa kanila? No, sabi sa 44, ngunit nagpatuloy pa rin sila kahit wala sa kanila ang kaban ng tipan at hindi nila kasama si Moises. So, kasi yung kaban ng tipan, andoon po yung presence ng Panginoon sa kaban ng tipan, di ba po? Doon pa nila katagpuin sa time na yon, sa kaban ng tipan ang presensya ng Diyos. Hindi nila kasama yung kaban ng tipan. Tapos sila na lang ang pupunta. Hindi na nila kasama ang leader na lang si Moises. Sila na lang. Ano pong nangyari? No, sige po dito, basahin natin dito sa last verse. Ang sabi dito, sa 45, sinalakay nga nila ang mga Amalekita at mga Kananeo at naninirahan sa kaburulan. Itinalo sila ng mga ito at tinugoy sila hanggang sa Horma. So, tinugi sila. So, ibig sabihin, wala pagsama sa Panginoon. Pag tayo po ay kumilos at gumalaw na walang pagsama ng Panginoon at hindi po ito inaayunan ng leader na ibinigay sa atin ng Diyos, kasi tayo po ay kanya-kanyang nagpapastor sa atin, tayo po ay may kanya-kanyang nagli-leader sa atin. Kung ang ating mga desisyon ay atin-atin lang po at hindi po ito sinasang-ayunan ng mga pinagkatiwalaan ng Diyos na mag-leader din po sa atin, katulad po ni Moises na pinagkatiwalaan ng Diyos, na maging matalo po tayo, no? So, sa ating buhay ngayon, huwag tayong magdesisyon na hindi po ito sinasang-ayunan ng nagli-leader sa atin, yung spiritual leader natin, yung nag-guide sa atin, yung nag-disciple sa atin, no? Kaya nga po may pinagkatiwalaan. Katulad ni, sabi niya, ay, sa Diyos lang ako nananampalataya, hindi ako pero mayroon ibinigay ang Panginoon na nagli-lead sa atin. Katulad ni Moises, mga buong Israelita, ang may nagli-lead sa kanila, si Moises, at mayroon pang mga leader, sabi, bukod kay Moises, may mga leader na nag-under din po sa kanila, bawat lipi, no? So, makikita po natin dito yung mga leadership. Makikita po natin kung paano po kumilos at gumalaw ang Diyos sa time na ito ng mga Israelita. At paano po nabago yung puso ng Panginoon noong nanalangin po si Moises. Diba po? So, mahalaga po pala ang panalangin ng ating mga leader para sa atin. Ano po? Lalo na yung kapag ginawaan ka ng pangit ng kapwa mo, panalangin mo siya ng taos sa puso mo. Amen. At ikaw na rin naman ang mabibless sa sarili mo. Yes. Si ang Lord na ang gagalaw para sa iyo. Amen. Damo ko rin yun. Oo. Katulad nito isa, totoo talaga to. Yung mag-asawa, isang don at isang donya. Ngayon, itong don, hindi naniniwala sa mga doktor. Ay, yung don niya, ang parang dinidiyos na niya, yung doktor. Ay, yung don ay, ang dinidiyos niya, Bible at saka yung pastor na isinugo ng Diyos sa kanya. Ngayon, itong don niya, ay laging maraming sakit. Halos sa bahay na nila sila gumawa ng hospital. At ito namang doon ay bahay na rin ang ginawa niya para sa matuto siya dito sa Bible. At kumuha siya ng papalit-palit na pastora at pastor dahil niya gusto niyang matuto. Kahit may sakit siya, hindi siya nagpapadoktor. Ang alam niyang magpapagaling sa kanya ay ang Panginoon, sabi niya. Papa kasi ang tawag niya eh. Sabi niya, Papa,
bakit ikaw hindi nagpapadoktor, may sakit ka, may maintenance ka? Sabi, pinagaling na ako ni Lord, sabi ganun sa kanyang asawa. Ako hindi, ang makakapagpapagaling lang sa akin ay ang doktor. Sabi niya, alam mo ba, kaya yumaman ako dahil sa sugo ng Diyos. Dahil pagbibigyan ko yung isang turo lang sa akin, bibigyan ko siya ng aking makakaya. Yung tao sa puso kong ibibigay sa kanya. Alam mo ba, ibinibigay sa akin ng sinabi niya sa kanyang mama nga ang tawag doon sa sa kanyang asawa. Bibigyan ko yung sugo ng Diyos. Kinabukasan, alam mo ba ang pagbalik sa akin, hindi lang doble ang ibinabalik sa akin ni Lord, sabi niya gano'n. Yung doktor mo, may ibabalik ba siya? Pag binayaran mo yung mga gamot niya, bibigyan ka ba ng doktor mo? Hindi. Dito ka maniwala sa akin. Ayaw pa rin maniwala nung doon niya hanggang sa nagka-cancer siya. Hindi talaga, sa doktor siya talaga naniniwala. At yung doon ay habang nagbabasa siya ng Bible, talaga, sabi niya, bakit nakakasilaw ka na, Papa? Sabi gano'n. Wala ka pang sakit. Ako samantalang, ako yung may cancer na naubos na lahat ng kayamanan ko. At ikaw na lang ang bali nagbabayad sa akin ngayon. Sabi, magbago ka na. Tanggapin mo na sa puso mo si Lord. May Diyos tayong nakakaalam sa atin. Sabi ganun. At sabi niya, o sige, palalayasin ko na yung mga doktor dahil may cancer nga ako, Papa. Meron pa akong natitirang mga lupain. Ibebenta ko yan. Ibibigay ko na lang doon sa pastora mo at pastor. Noong magkasundo sila na ang pinakamayaman talaga na sumunod sa Panginoon. Kaya yung kanyang asawa, mama, kung hindi ka sumunod sa akin, doon ka na sa langit. Kaya noong sumunod siya, pinamigay nila ang mga kayamanan nila sa mga mahihirap. At simple na lang ang pamumuhay nila. At hanggang ngayon, nabubuhay pa sila. Kaya, Lord, salamat sa Panginoon. Salamat po, Ate Junnie. Ngayong araw na ito, tayo po, marami pong mga pagtuturo ang Diyos para po sa bawat isa po sa atin. No, tayo po ay nakapokus po sa obedience. No, obedience. Doon po tayo nakapokus. Na kasi, unang-una, kung atin pong gulay-gulay, yun yung 13 hanggang 14, dalawa pong chapter ang naubos po natin kasi mabitin po tayo sa istorya dito sa 13, kaya inaano ko na po, no? So, naman ay 25 dito sa ating, 23, may 7 minutes pa po tayo. Makita po natin kung obedience po, doon po na blessings. So, yung 12, tingnan nyo po, 12 espiya sa bawat tribo, sa bawat lahi. Yung tribo lang po ni Ephraim, at ang tribo lang po ni Judah, yung kay Caleb, kay Caleb kasi kay Judah po siya. At yung sa Ephraim ay kay itong si Ephraim ay si Joshua. No, sa sinon Joshua. Joshua. So dito po makikita po natin kung paano po yung obedience, tinitingnan po ang obedience po sa atin. Kung totoo tayo nanampalataya sa Panginoon, kasi minsan po nanampalataya po tayo, pero iba pa din ang sinasabi ng ating bibig. Kailangan po kung nanampalataya po tayo 100%, may iba na din ang sasabihin ng ating bibig, kasi yung nanampalataya ka makikita po sa gawa, patay ang pananampalataya pag walang gawa. Kasi ang pag sinasabi sa ating bibig, gawa na po yan nanampalataya tayo dito sa puso natin. So pag lumabas sa ating bibig, iba pa din. So paano po nakita yung pananampalataya na iba naman ang sinasabi? I-bless kaya ako ni Lord? Matagal na po akong naglilingkod, bakit ganito pa din ang aking buhay? Parang maki-question na po natin. So sa ating buhay ngayon, ang blessings po is obedience. Na kung kahit hindi man natin nakikita, nung kagalingan na, halimbawa, yung blessings o sa lahat ng pagpapala, hindi pa natin yan nararanasan, pero sinasabi natin mararanasan, magmanifest po sa atin yan. Kasi ang manifestation po, doon po sa sinasabi. Kasi sabi ni Lord, gagawin niya kung ano ang sinasabi natin. Kung ano ang sinasabi natin, ayun ang gagawin niya. So sa ating buhay ngayon, tandaan po itong verse na ito, na habang buhay akong si Yahweh, no, dito po yung talagang tumitimo din po sa atin. May apply natin ngayon. Amen. Sabi natin, Chingfong, sabihin ninyo sa kanila na ito ang ipinasabi ko habang
buhay akong si Yahweh. Gagawin ko sa inyo ang naririnig kong gusto ninyong mangyari. So, habang buhay, ibig sabihin, hindi naman namamatay ang ating Panginoon. Hanggang ngayon, nandoon pa din. Noon sa mga Israelita at ngayon sa atin din po. Habang ating mga Christian, habang buhay po ang ating Panginoon. At hindi naman talaga namamatay buhay magpakailanman. Kung anong man ang sinasabi natin, yun po yung gagawin ng Diyos. Sabi nga po, naipaanod na daw sa baha yung sakit, amen. So, gagawin ni Lord yan. Ipaanod sa gusto talaga. Sabi ni Ate Lit Salcida, amen. No? Salamat sa Panginoon, Ate Chingpong, amen. So, ngayong araw na ito, ngayong araw na ito, tayo po ay maraming mga pagtuturo. Amen. Sabi ni Ate Ceci, tinuturuan po tayo na totoong may pananampalataya sa Panginoon at huwag na magdalawang isip tayo. Doon sa context na ito, totoong may pananampalataya tayo sa Lord at huwag magdalawang isip. Kasi pag may magdalawang isip, hindi po yan totoong pananampalataya. Meron po yung spirit of unbelief pa din. No? Ayaw ni Lord na magdadalawang isip tayo. Sabi nga po, kung magkumingi tayo sa Panginoon, na nagdadalawang isip, wala tayong matatanggap. Katulad po tayo ng isang alon, sabi na sa James po yan natin mababasa. Katulad po tayo ng isang alon na wala pong mararating, sulong, paurong, wala po tayong mararating. Ngayon po, hawakan na po natin yung pananampalataya natin sa Panginoon. Nasa magitan ng mga latay niya, pinagaling na po tayo. Buhat sa kayamanan na hindi naubos, supply niya ang ating mga pangangailangan. Huwag na nating i-question ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi ito po yung pinaka the best na atin pong lalakaran, mga kapatid, sa pananampalataya na may gawa. Ang pananampalataya na may gawa, kung ano yung sinasabi na sa puso natin, ano nang nasa puso, gagawin natin, i-declare natin. I-declare natin, I am healthy, health and strong, no? Surrounded with many favor like a shield. Yan po yung mangyayari. Huwag na nating mamaya naman, yan po, no? Pagka mamaya naman ay nag-question ka na naman, iba yung sinasabi mo dito. Pagka nandoon na ka na naman sa mga, ay, mahal naman talaga yung mga bilihin ngayon, napakamahal na talaga, naghihirap na po. Kung ganun po yung sinasabi natin, ibig sabihin kulang po tayo ng pananampalataya kasi umaayon po tayo sa mga nagsasabi ng negatibo. Mula ngayon, huwag na nating ayunan ang mga negatibong mga bagay. Kasi madadamay po tayo pag aayunan natin iyon. Kaya nga po, tayo po ay blessed dahil kasama po natin ang Panginoon. Amen? Yung araw na ito, manalangin po tayo. May mga prayer request pa po tayo. Atin pong ipanalangin sa Panginoon. Amen. Salamat. No, manalangin ang bawat isa para sa kalwalhatian ng Diyos at ipanalangin po natin ang bawat isa na tayo talaga ay pinagaling na po, no, sa pamamagitan ng mga latay ng Panginoon. Amen. Yes, Lord, sa oras na ito, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil natapos po ang gawain na ito ng pagmulay-bulay, devotional time, Lord, hallelujah, ng verse ng chapter, mga bilang, chapter 13 and 14. Father God, salamat po, Panginoon, na yun pong aral namin na nakuha. Katulad po dito ni Josue, katulad po dito ni Caleb, Panginoon, at ni Moises, Panginoon, na talagang nakita po namin yung pag-stand nila, Father God, sa katotohanan. Si Moises nag-pray, nanalangin, at ipinaglaban niya ang mga Israelita, at ikaw po, Panginoon, ay tumugon sa panalangin, at pinatawad mo ang buong Israelita. Father God, Panginoon, ang ganda po, ang ganda po ng katangian ng isang leader na ito na si Moises, at we pray na ito din pong katangian na ito ay ito po mangyayari din po sa amin, Panginoon. Lord, salamat po dahil kami po, Panginoon, ay positibo na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at sa iyo walang imposible. Katulad po sa buhay po ni Caleb at ni Josue, sa aming binabasa po ngayon na naging positibo po sila, at yung mga naging negatibo ang mga ulat ay sila po ay pinadalhan mo ng salot at namatay pa nga po. Kaya Lord, nakita po namin kung paano kumilos ang kapangyarihan mo, ang katangian mo bilang Diyos. At Lord, yung araw na ito, Panginoon, ang bawat isa na nakakaparinig nito ay may pagbabago din po sa aming mga sasabihin, sa aming mga sinasabi. Baguhin mo ang bawat isa, baguhin mo yung perspective namin sa buhay, yung pananaw namin sa buhay, Panginoon. Na Lord, mag-focus po kami sa katotohanan. At itong katotohanan na ito about you, Father God, patungkol sa iyo, Panginoon, at totoo kang Diyos, Hari, tagapagligtas, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na mayaman
naman Diyos na naglikha ng langit at lupa, Panginoon, naglikha ng aming mga buhay, Panginoon, naglikha ng mga bagay nakikita man o hindi nakikita. Father God, ganun ka kakapangyarihang Diyos. Ano pa ang hindi mo kayang gawin, Father God? Kung nabigay mo ang kaisa-isa mong anak na si Jesus para sa aming mga kasalanan, pagtubos sa aming mga kasalanan para hindi na paulit-ulit na paghandog ng dugo, Father God, kasi siya lang po, Panginoon, ang may Lord, hallelujah, na siya lang po ang talagang pinaka-classified na palang qualified nga mag-andog ng buhay para sa lahat po, Panginoon. Lord, Panginoon, amin pong pananampalatayahan yan. Ano pa kaya hindi kaya na magawa mo sa aming mga buhay, O God? Kaya Lord, sa oras na ito, Lord, mula ngayon hindi na po kami magsasabi na mahirap, hindi na po kami magsasabi na masakit, hindi na po kami magsasabi na mga negatibo, mga bagay na hindi kaya, kasi sa iyo walang hindi mo kaya, Panginoon. Mula ngayon, Lord, lumakad po kami na may pananampalataya sa iyo, na kahit saan man kami pupunta, sinasamahan niyo po kami. Kami po, Panginoon, mula ngayon ay mag-submit din po kung sino po yung mga nagli-leader sa amin, Father God. Ano man sinasabi nila na nanggagaling din po sa iyo, Lord, may guidance na nanggagaling sa iyo, Father God. Panginoon, hindi kami mapapahamak hanggat kasama ka po namin, Lord. Hindi kami mapapahamak, O Diyos. Salamat po, Lord, dahil ikaw ang Diyos makapangyarihan sa lahat, Diyos na hindi nagbabago kahit kailan, Diyos, mula noon, ngayon at magpakailanman, Father God. Kaya Lord Jesus, sa oras na ito, ang lahat ng nakapanood nito na may mga sakit at karamdaman ay pinagaling mo na. Sa pamagitan ng iyong mga latay, matagal mo na binayaran sa krus ng iyong mga latay, ang mga sakit at karamdaman, mananampalataya po kami. Lord, binubunot namin sa katawan ng bawat isa na may mga sakit at karamdaman na nakapanood nito, Lord. Father God, mga kasamahan namin, ka-devotional time, Father God, sa araw-araw, Panginoon, sila po ay lumakad na may pananampalataya na sa pamagitan ng iyong mga latay, pinagaling, pinalaya na po kami sa mga sakit at karamdaman in the name of Jesus. Lahat ng mga pangangailangan ngayon, Lord, trabaho man lang, source of income, lahat pong na may mga pangangailangan, Lord, sa mga material ay kinatagpo mo na yan, buhat sa kayamanan na hindi nauubos, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa mga protection mo sa pag-alis, pag-uwi sa bahay, sa aming temporaryo na paghiwalay-hiwalay, Father God. Balot mo yung bawat isa sa amin, Panginoon, ng iyong banal na dugo. Lord, saan man kami magpunta, Father God, kami ay sinasamahan niyo po, Panginoon. At patuloy kami nanalangin para sa mga kasamahan namin, katulad, Lord, sa aming si Pastor, na papunta sila po, Panginoon, ngayon sa Pastor Anelia, Father God, sa papunta na po sa Bacolod, para sa Thanksgiving, Father God, in the name of Jesus. Lord, we pray and we declare, Father God, sa pag-iingat mo sa kanilang biyahe, sa aeroplano, papunta doon, Lord, sa kanilang lahat ng mga pupuntahan, Father God, covered with the blood of Jesus, at hanggang sa pag-uwi po nila. Thank you, Lord, kaming lahat po, Panginoon, na nandito. Kami po ay nanampalataya na meron ka pong ginawa ng po sa aming mga buhay, O God. Salamat po, O Diyos. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na nagbayad na po ng aming mga kasalanan. Tinatanggap na po namin, Panginoong Hesus, sa aming mga buhay bilang Panginoon Hari at tagapagligtas. At ikaw na po ang naghahari dito. Ikaw na po ang namamahala sa aming mga puso, Panginoon. Kaya Lord, hindi po kami mapapahamak kasi we are covered by your grace. We are covered by your blood. Father God, we are surrounded with favor like a shield. Health is strong health. Father God, in the name of Jesus. Thank you, Lord, sa bawat isa at sa mga lahat pang makapanood nito, Lord, mga kasamahan namin. All glory, thanksgiving, and honor belongs to you, Lord. In the name of Jesus. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen at amen. Hallelujah. Amen. Thank you po sa bawat isa. Sabi nga po ni Ate Chingpong, glory to God. Amen. Si Ate Celsi, thank you po, Lord, sa buhay namin lahat na malakas. Amen, malakas. Yes, malakas po tayong lahat. Amen. Salamat po mula kanina hanggang ngayon sa inyong pakikisama dito. Tayo po ay sabay-sabay po natatanggap ng mga blessings. Thank you sa buhay ni Ate Lita de la Paz, Kuya Bob. Thank you sa buhay ni Ate Chingpong, na spiritual bless, sa buong pamilya. Ate Tess Robinyol, salamat sa kagalingan nila ni Dr. Hart, no? Hallelujah. Salamat sa Pastor Birit. Thank you, Lord. And sa kay Ate Lorna Mihares, Ate Karen Cagastian, Father God, thank you. At kay Ate Jessica of Dayanila San Juan, at pong San Juan family, kay Jose San Juan, kay Ate Olive
Dila Paz at buong Kuya Francisco at sa lahat-lahat po. Salamat po at Elit Salcida at buong pamilya din po niya. Thank you. Kahit tayo po lahat ay pinagpala at pinagaling na po ang lahat sa sakit at karamdaman. Ngayon, general prayer po ang ginawa natin. Amen. God bless po and God bless din po. And we pray na marami po tayong natutuha ngayon na may apply po natin. No, ang sabi nga po ni Ate Lita Dila Paz, amen and amen. Thank you, Lord. Amen. Thank you din. No, may apply natin. Yes, Ate Jolmin, may apply natin. Application. Kasi ang anointing po doon po sa pag-apply. Ang kapangyarihan ng Diyos, diyan lang po siya kumikilos sa atin pag i-apply natin. No, amen. Salamat po. Sa bawat isa, iingatan po tayo ng Panginoon. No, sa buhay ng bawat isa. Yes. Ang aking dalangin, O Diyos ay tanggapin, ang tanging alay ko nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Yes, Lord God. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Thank you sa bawat isa. Salamat sa mga himala na ginagawa mo na sa lahat-lahat ng nakapanood nito, nakakapakinig nito, live, replay, live, silent viewer, Panginoon. Thank you, Holy Spirit. Salamat sa kapangyarihan mong dumadaloy po sa bawat isa. Thank you, Lord. Wala na po. Hallelujah. Salamat sa kaligtasan ng bawat isa. Thank you, Lord. Salamat sa pagmamahal na aming naranasan at maibahagi din namin sa iba at maibahagi din po nila sa lahat ng makakasalamuha din po nila. Salamat po sa dakilang pag-ibig mo, Panginoon, at sukdulang biyaya mo sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Shalom po, everyone. We love you all with the love of the Lord. Sa iyo po tomorrow, love natin ang bawat isa para sa Panginoon. Sabi nga po ng Panginoon, magmahalan kayo. Sabi nga no, if you love me, keep my commandment. Ang commandment niya, magmahalan tayo at ipahayag ang kanyang mga salita sa lahat ng mga tao, lalo na pag wala pang, hindi pa nakakilala sa Panginoon. God bless po. Bibigkisin tayo ng Panginoong Diyos ng pag-ibig at Amen. ang kanyang pagmamahal sa atin. Thanks po sa prayer and God bless you po all po. Amen. Thanks din po sa inyo. Prayer po kami lagi din po. At tayo po ay positibo na po ngayon. No? Kung ano ang sinasabi. Walang karamdaman. Lahat ay tinapon na sa ibis. Amen. Ibis ba Tanaman. yan? Abis. 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 No? Tinapon na sa abis. In Jesus' name. God bless po everyone. Thank you so much sa lahat. Ate Celsi, thank you din po.